Maraming sorpresa ang buhay ng tao. Ngunit paanong matatanggap ni Eden ang isang malungkot na sorpresang ipambabayad siya ng asawang si Burton sa malaking utang nito sa sugal sa kaibigan nitong si Dindo? Sa racetrack na nagkaisip at lumaki si Eden. Ang kanyang ama ay isang hinete ng kabayo. Ang kanyang ina ay isa namang tagapag-alaga ng kabayo. Sa ganoong paligid nagkakilala ang kanyang magulang at siya ang naging bunga ng pag-iibigan ng mga ito. Sadyang hindi pala anakin ang angka ng kanyang inay, kaya nag-iisa siya at walang kapatid. Napamahal na kay Eden ang mga kabayo. Turing niya sa mga ito ay kapatid. Naging istambayan na nga niya mulat sa pool ang malawak na kamalig ng mga kabayo. May 300 kabayo na inaalagaan at tinuturuan sa training center na iyon ng mga hayop at may 200 mga manggagawa. Doon din sila nakatira sa kalapit paligid lamang ng karerahan. May mga barong-barong, mumurahing mga silid, sila Eden sa isang malaking bus na sira na nakatambak malapit doon. Yun ang bahay nila. Ang lugar na iyon ay matatawag na isa ng komunidad. May sariling mundo ng bida ang mga kabayo. Mas bida ang kabayo kaysa sa tao. Parang gano'n na ang lumalagay na iyon. Dahil mas inaalagaan ang mga iyon kaysa sa mga nag-aalaga. Huwag di may magkakasakit sa mga hayop. Hiyak na di makaing mga salita ang aabutin ng mga tagapag-alaga buhat sa mayamang may-ari nito. Gayon man sanay na ang lahat ng mga trabahador sa lugar ng racetrack na mas binibigyang importansya ng kabayo kaysa sa kanila. 11 na si Eden, isa ng dalaga ngunit kaiba siya sa mga dalagang kasing idara niya. Hindi siya mabini, mabilis siyang kumilos, mabilis magsalita. Hindi rin uso sa kanyang makeup o bestida. Kalimitang suot niya ay t-shirt at pantalong maon. Palibhasa ay exercise riders o taga-ensayo sa pagtakbo ng kabayo. Laging naka-ponytail ang lampas balikat niyang buhok. Nakatatlong ikot siya sa malawak na racetrack dahil sa pag-iinsayong tumakbo ang kabayong kung tawagin niya ay negro dahil kulay itim iyon. Nang malapit na kay Pio ang 20 anyos na clocker o tagatingin sa oras, saka niya lang pinabagal ang takbo nito at pinatigil. Bumaba ang dalaga sa kabayo na sa kabila ng payak na kaanyuan ay mapapansin pa rin ang ibing kagandahan kahit pa nga morena ang kulay ng kutis nito. O ano Pio, habang tumatagal bumibili si Negro ano? Ang sabi sa may itsurang binatang may munting oras ang hawak na tinitingnan. Oo, mas mabilis siya ngayon ng 10 segundo. Pagkuha ibinulsa na ang naturang orasan, lumapit sa kabayong itinali ni Eden ang renda sa patibay na tali ang bakal na naroon. Hinimas-himas si ni Pio. Pagkawa na inupo sila sa dumuhang halatang laging alaga sa putol. Pasasaan si Negro ay isa sa mga magiging pangunahing kabayo dito. Ano sa palagay mo? Nakangiting sumulyap si Eden kay Pio. Paris niya si Pio ay doon na rin nakaisip at lumaki sa karerahan ng mga kabayo. Oo, malaki ang potensyal niyang maging isang mahusay na pangarera. Tugon naman ni Pio. Hindi niya pinagsasawang masdan ang magandang mukha ni Eden. Bagamat ni hindi yata nasasayaran ng pulbos. Lahat ng kabayong nanguna na sa karera ay dumanlat sa akin. Ako ang nag-ensayo sa kanila. Hindi na aalis ang ngiti sa labi ni Eden. Isa siyang babaeng madaling makontento sa buhay. Ang mga mumunting bagay na ibig niya ay ikinasisiya na ng kanyang puso. Alam mo Eden, ang ngiti mo ay nakakahawa ng saya. Kaninang umaga malungkot ako kasi habang nagkakape ako ay nagsasawsaw ng pandesal sa loob ng tagpitang pinaming barang-barang. Iniisip kong tila imposible na ang pag-asenso ko sa trabaho natin ito. Biro mo ang magulang ko dito nagkakilala sa karerahan at dito na rin ako pinanganak. Pero ni kapirasong pag-asenso sa pag-uusad ng maraming taon ay wala akong nakita sa amin. Naging seryoso uli ang mukha ni Pio. Kaya malungkot ka ganon, hindi nawawala ang aliwala sa mukha ni Eden. Nakatingin sa kausap. Ganon na nga. At tumingin sa malawak na paikot na karerahan. Berdeng-berde ang pantay na damo at kagandang pagmasdan. Ngunit dahil sa araw-araw na iyon ang nakikita ni Pio, hindi na siya nagaganda sa view nito. Pio wala sa yaman o sa hirap ng tao ang kaliligayan niya o ikalulungkot niya. Basta't matuto ka lang makontento sa maging maligaya sa anumang sitwasyong kinaroroonan mo, ay masisiyahan ka. Nakangiting sabi naman ni Eden. Ganun ka ba? Nakatitig si Pio sa dalaga. Oo, kahit araw-araw isasawsaw mo lang sa kape ang tinapay at tuyo lagi ang ulam. Kahit pa nga basta sira lang ang tirahan namin. Mahal na mahal ko ang bahay namin. Lagi kong nililinis at tinaayos na pakaramdam ko ang sarap tira nito. Iba ka nga sa akin. Ako kahit kailan hindi nakarama ng kakontentuhan sa lugar na ito. Tila ibig ko laging umalis.
Kaya lang hindi ako makasilip ng perfectong go signal. Bakit ka pa aalis sa lugar na ito? Baka dito ka pa uulan ng Diyos ng mabuting kapalaran. Kailan pa? Buhat ng magkawisyo ako ay hinihintay ko ang sinasabi mong yan. Basta huwag kang mainip. Ang pagkainip ay isang daan para hindi mo maisip na mas mapalad ka kaysa sa iba. Paris na lang ng paghinga mo. Ang iba sa ospital ay kinakapos ng paghinga samantalang ikaw. Normal ang paghinga mo. Ang sarap ng isang basong tubig kapag ikaw ay nauuhaw. Maraming taong may sakit na di naman lumakman lang ng kahit tubig at pinadadaan pa yun sa pamamagitan ng tubo. Higit sa lahat ang malakas mong katawan, masarap na panlasa, na kahit ano lang kainin ay masarap sa dila. At ang iyong buhay, kaya't hindi ka nauubusan ng mga pangarap. O diba yan ang napakalaking biyaya na ng Diyos sa iyo? Nakangiti si Eden sa binata. Nakaka-enlighten ang mga sinabi mo. At tama ka naman sa lahat ng yan. Sana nga matutunan kong maging kontento sa anumang sitwasyong kinaroroonan ko. Bagamat patuloy ko pa rin mangarap at magsikap. Tugtog naman ang dalaga. Araw ng karera. Maraming tao nakaupo sa mga grandstand na naghihintay ng pagsisimula nito. Nakapwesto na ang mga kabayong gagamitin, maging ang mga hineteng sasakay dito. Kalahating oras na lamang at sisimula na ang laro. Si Eden ay nasa lugar kung saan naroon ang mga kabayong tatakbo. Isa sa mga jockey ang kanyang itay, patpatin at maliit na lalaki. Kalimitan ay ganoon ang mga pinipiling sasakay sa mga kabayo upang magaang at makatakbo ng mabilis. Kaya naman hindi sa kanyang itay nagmana ng height si Eden kundi sa tangkad ng kanyang inay. Kaya umabot siya ng 5 talampakan at 4 na pulgada. Sa di kalayuan ay natatanaw ni Eden ang mga hinete, kabilang nga ang kanyang itay. Gayon din si Pio na isa sa mga clockers. Hinihimas-himas niya ang kabayong negro na siyang sasakyan ng kanyang itay nang may isang matangkad na lalaking lumapit kay Eden. Ang edad ay 25 patas, may itsura moreno at mukhang mayaman dahil mamahalin ng mga suot na damit at alahas. Hay, isa ka marahil sa mga nag-aalaga ng kabayo, ano miss? Nakangiti nitong tanong kay Eden. Inalis ang sunglasses at tinaas sa buhok. Nakitang tantalizing eyes ng lalaki. Ako ang nag-iensayo sa kanila sa pagtakbo. Tugon niyang may ngiti sa labi. More or less ay talos na niyang namumustang lalaki kaya naroon. Ako nga pala si Borton. Lahat ng klase ng suwal ay nalaro ko na, maliban sa pagpusta sa kabayo. Wika nito. Ganun ba? Ako naman si Eden ang pagpusta sa mga kabayo ay isang exciting na laro. May sakit ka ba sa puso? Tila nagbibiro nitong tanong. Wala pa naman, bata pa naman ako, pero malaki ang aking ipupusta, kaya naghahanap ako ng tip. Ang sabi nito, nakatitig kay Eden. Itong si Negro mabilis ito. Sa lahat ng mga kabayong tatakbo, siya ang may potensyal na manalo. Siya ang sasakyan ni Itay, sabi ng dalawa. Hawak nito ang renta ng kabayo. Kung gano'n sa kanya ako pupusta. Gayun man hindi hawak ni Negro ang 100% tagumpay. Alam ko, kaya nga ang larong ito ay mabibilang na sugal dahil nagbabaka sakali sa tsansa ng bawat tumatayo. Ang magulang mo ba mahilig din sa laro? Tanong ni Eden, nakatingin sa binata. Nakikisigan siya rito. Hindi, gayon man minsan lang siyang bumili ng sweepstakes pero nanalo ng first prize. Tugon ni Borton, nakangiti. Kaswerteng tao, dahil lagi na siyang bumibili ng ticket. Lagi, pero tila siya tinutokso. Kahit kailan hindi na siya tumama. Minsan lang kumatok ang swerte. At ikaw lagi rin nagbabaka sakali. Ganun na nga. Hindi ba nauubos ang pera mo sa sugal? Malapit-lapit na. Pero madalas naman akong manalo kapag halos tataob na ako. Taga rito ako sa karera, pero ang sa akin mahirap umasa sa larong pakikipagsapalaran. Lahat ng bagay ay pakikipagsapalaran, maging ang buhay ng tao. May sasagot pa sana sa Eden ang ihudyat ni Pio na mag-uumpisa na ang karera. O paano pupunta na ako dun sa lugar ng kapustahan ko? Salamat Eden, isang araw magkikita pa rin tayo. Nakangiting wika ng binata. Manalo ka sana. Nakangiti namang tugon ng dalagang nakapantalong mga t-shirt na puti. Nakagora din siya dahil mainit. Tinanaw niya ang papalayo at patungo sa grandstand na bagong kakilala. Lumapit ang itay ni Eden sa kabayong negro. Ibinigay ni Eden ang renda nito sa ama. Good luck itay. Nakangiting wika ni Eden sa 50 anyos ama. Ngumiti naman si Mang Cesero sa anak. Nakasuot hinete at sumakay na sa kabayo. Humilera na sa mga kabayong kasali sa karera. Maya-maya ay narinig na ang putok ng baril. Si Pio ang kumalabit nito at siya ring may hawak ng time clock. Pagkarinig sa putok, nagunahan ng nagsitakbo ang mga kabayo na may kani-kanyang numero. Nakatanaw si Eden sa papalayong mga kabayo na iikot sa racetrack. Nangunguna na agad ang kabayong negrong sinasakyan ng ama na may taglay na numerong 4.
Naghihiyawan ang mga taong naroon na karamihan ay mga lalaki at mayayaman. Lahat ay may kapustahan. Isa na rito si Borton na ang kapustahan ay ang kaibigan niyang si Dindo. Pagkatapos lang ng kung ilang minuto, agad na nalaman ang nanalo. Dilit iba kundi ang kabayong si Negro. Sinasabi ko na nga ba't mananalo si Negro. Nagtatalon si Eden sa tuwa. Nagkasulyapan sila ni Pio na nasa di kalayuan at sumina sa kanyang binata nang okay sa pamamagitan ng hilalaking daliri nito. Hindi inaasahan ni Eden. Babalikan siya ng bagong kakilalang si Borton. Iyon ang matapos ang buong laro. Pauwi na siya nang marinig niyang may tumatawag sa kanyang likuran. Nang lingunin ni iyon nga, "Hintay, may balato ka sa akin," ang sabi ng masayang lalaki habang papalapit sa huminto sa paglakad na dalaga. Napangiti si Eden sa narinig. "Malaki ba ang napanalunan mo?" Humarap iyon sa lalaki at humalukip-kip habang nakatitig doon. "Oo naman, 20,000. Ito 1,000 para sa'yo." Humugot ay ng 1,000 buo sa hawak na panlalaking itim na bag. "Wow, ang laki nito. Nahawa ako sa swerte mo. Salamat." At kinuha iyon matapos saglit na titigan ng buong 1,000 ay ibinulsa sa pantalon. Si Itay malaki rin ang pera niya ngayon. Siya kasi ang hinete ng kabayong nanalo. Isa pa tiyak na may pusta din iyon sa kapwa Jackie niya. Masayang wika ng dalaga. "Nagkakapera din naman pala ang Itay mo sa sugal," wika ni Borton. "Pero natatalo din dahil sa patuloy na pustahan. Kaya minsan abono pa siya." Tugon naman ng dalaga. Paano di salamat?" Pagkuway muling wika ng dalaga. Nakatingin kay Borton. "Saan ba ang bahay niyo? Ihahatid na kita," wika ng binata. "Ihahatid? Walking distance lang bungad dito ang karirahan." Medyo patda ang dalaga. Ngayon may lalaking nagpresenta sa kanyang maghahatid. "Saan?" tanong ni Borton. "Nakikita mo ba ang isang sirang bus na yun na may kortinang bulaklaking kulay rosas?" At itinuro iyon ng dalaga. Nasa labas ng bakuran ng karirahan, nakatanaw doon ang lalaki. "Yun ang bahay namin." Tila hindi nahihiyang wika ng dalaga. "Wow, ibang klase ah. Mukhang exciting ang buhay ninyo dito sa racetrack. Tama ba ako?" Napangiti ang binata. "Hindi ka nagkakamali. Araw-araw excited ako sa buong kabayong sasakyan ko at ehersisyong tumakbo. Baka magwala at tumilapon ako sa mabalian ng mga buto." Tugon naman ang dalaga. "Nangyari na ba sa iyo yun?" Patadang nakatitig ang binata sa babae. "Lagi. Kaya lang may anghel de la guardia ako. Hindi naman ako nababalian ng gusto. Siguro lagi niya akong inaalalayan pagbagsak ko sa lupa." "Siguro. Paladasalin ka. Kaya hindi ka pinababayaan ng anghel de la guardia mo." "Ganun na nga. Ang tumataya pwede din kayong magdasal na sana'y tumama siya. Hindi Diyos ang dadasalan mo palagay ko." Nakangiti si Ed. Hindi nga pala usong sugal sa langit. At natawa din si Borton. "O ano, hindi mo na ako kailangang ihatid diba? Ayun lang eh." At lalakad na ang dalaga. "Baka gusto mo akong pagkapihin sa inyo, Eden." Sumabay sa kanya ang binata. "Bakit hindi? Pagtsagaan mo lang ang kapeng Batangas namin. Yan nga ang masarap eh." "Teka, kung ganun masiglang," sabi ng dalaga. At mabilis silang naglakad. "Mabilis kang maglakad. Mas mabilis pa kaysa akin," sabi ni Borton sa dalaga. "Natural ko yan. Kapag kasama mo ang kabayo, kailangang alerto ka. Kundi baka nasipa ka at lahat ay saka ka palang kay kilos, di tapos ka na nun. Natutuwa ako sa'yo. Para kang si Maricel Soriano kung makaasta. Hindi ko ginagaya yun ha. Siya ang gumaya sa akin." Pagbibiro ni Eden. Nang nasa loob na ay ginala ang mga mata sa loob ng bus. Maayos naman. May divider na kawayang china bawat silid nito. Salos lamang ang hantad at maganda ang pagkakaayos. "Wow, unique. Ang galing talaga. Sino ang nag-aayos ng bahay ninyo?" tanong ng binata. Naupo sila sa mumurahing sopa na naroon. Kulay berde iyon. "Ako, sino pa?" tugon ng dalaga. Wala pa ang Itay ni Eden. Nasa opisina pa ng karirahan. Ang kanyang inay nang marinig na may bisita si Eden ay lumabas, buhat sa pagpapahinga nito. Nang sumilip sa bamboo curtain si Aling Sean, ay tumayo ang pagkakaupo si Borton at nagmagandang hapon. "Magandang hapon naman," tugon ng matandang babae. Tuluyan ang lumabas sa divider na kangiti. Inay si Borton. Tumataya siya dyan sa karera. Pagpapakilala ni Eden sa kasama. "Ganun ba? Gusto niyo ba ng kape?" Nakangining tanong ni Aling Sean sa dalawang nakaupo. "Sige po, inay. Pakisuyo na lang. Mainit po," wika naman ni Eden. Saglit na umalis ang matandang babae. Nagtungo sa dulong bahagi ng bus. Iyon ang kanilang pinakakusina. May termos sila doon ng kape. Kumuha lang iyon ng 2 mug. Binuksan ng termos at sinalina ng mug. Nilagyan ng asukal. At hawak ng magkabilang kamay muling bumalik sa salas at ibinigay yun sa dalawang nag-uusap. "Salamat po," wika ni Borton.
Walang anuman at muling pumasok sa silid ang matandang babae. Malakas at presko ang hangin dito. Palagay ko mapapadalas ang punta ko rito. Hindi kaya ako makaabala. Wika ni Borton na humigop ng mainit na kape. Bakit ka naman mamamasyal dito sa amin? Hindi naman ito park. Tugon naman ang dalaga. Humigop din ang umuusok na kape. Patuturo ako sa iyong mga bayo. Wika naman ang binata. Marami akong trabaho. Pero pwede siguro. Kaya lang aarkilahin mo ang kabayo. Hindi naman sa akin yun eh. Oo, at saka syempre babayaran ko ang pagtuturo mo. Ganon, ganon. Sa bagay extra income, sige. Kailan ka pupunta ulit dito? Kahit bukas pwede. Sige. Nagkangitian ang dalawa. Kakatuksa na si Borton sa pintuan ng saradong basang marinig niyang isang sutsut. Nang lingon niya si Eden iyon. Nakapantalong t-shirt at sombrerong gora. Nakangiti sa binatang kahit kwaswal lang na polo at pantalong ang maungang suot ay halatang imported iyon. Magandang hapon, wika ng nakangiting binata, nakatingin sa papalapit na dalaga. Magandang hapon, tamang-tama ang dating mo. Tapos na akong mag-ensayo ng kabayo. Ikaw naman ang tuturuan ko, pero maghintay ka sandali. Kailangan ko munang maligo. Amoy araw ako, wika ng dalaga. Itinulak nito ang pinto ng bus at pumasok. Halika, wika nito sa binata. Pumasok naman si Borton. Maupo ka, sabi uli ni Eden. Naupo naman ang lalaki. Magbasa ka muna dyan ng comics. Maliligo lang ako sandali. At binigyan ito ng babasahin ang nakaupo. Pagkaway pumasok na sa hinawing divider, iniisip ni Borton kung saang lugar ang banyo ng bahay ng bus na iyon. Maya-may habang nagbubuklat ng comics ay narinig niya ang pagbubuhos ng tubig ni Eden. Na-imagine niya tuloy kung ano ang itsura ngayon ng dalaga. Napalunok siya at pilit iwinaksis sa isipan ng kapilyohang naglalaro doon. Muling ibinali ang mata sa comics. Sa bahay nila walang hiling magbasa ang mga tao doon. Iba ang kanilang pampalipas oras. Maya-may lumabas sa hinaming divider ang inay ni Eden. May dalang kaping mainit, nakangiti sa binata. Good afternoon po. At medyo tumayo si Borton sa pagkakaupo sa kamuling na upo. Good afternoon. O magkape ka muna, wika ni Alang Sean. Salamat po. Inabot ni Borton ang magnang kaping umuusok. Ang totoo ay nasasarapan siya sa broad coffee ni Eden kahit lokal. Pagkuway na upo sandali si Alang Sean upang may makausap ang bisita ng anak. Saan ka po ba nakatira niyan? Tanong ng matandang babae. Tila nahihiya. Langan ay talagang hospitable lamang. Sa White Plains po, wika naman ang binata. Aba mayayaman ng mga taga White Plains, ang sabi ng matanda. Yumaman po kami dahil tumama lang ang itay ko sa sweepstake. Dati din po kaming wala. Tugon uli ng binata. May mga taong swerte talaga sa ganyan eh. Di ngayon pa business na lang ang magulang mo. Ganun na nga po. Eh ikaw, business ko na pong itinuturing ang pagtaya sa kasino. Ngayon naman ay sa karera. Ano, eh di malalas pag lang ang pera mo. Sabi niyo nga po may mga taong swerte sa ganitong bagay. Pero ang patuloy na pagsusugal ay nakalulupog din. Diba? Nakatitig ang matanda sa binata. Hindi pa naman po ako nalulupog. Nadadagdagan pa nga po ang pera. Nakangiti namang tugon ni Borton. Ganun ba? Abay sana nga'y patuloy kang swertehin. Wika naman ang matanda. Naisip niya ang asawang hinete. Kung hindi yun mahilig sa pagpusta, di sinsani sa totoong buhay na sila nakatira ngayon. Noon lumabas ang tapos naman ng paliligaw sa Eden. Ang bilis mo, sabi ni Borton. Nakatingin sa dalagang naka-short pants at hanggang tuhod at naka-t-shirt ng maluwag na may design ng magandang babae sa rap. Kakunti ang tubig eh. Tayo na, ang sabi ng dalaga. At suminya siya sa ina na aalis na sila. Salamat po sa kape. Wika naman ni Borton at tumayo na sa pagkakaupo. Walang anuman. Nakangiti namang tugon ni Alan Sean at umalis na nga ang dalawa. Nakatanong sa kanila si Alan Sean. Nag-iisip. Sasakyan mo ba ang maganang kotseng iyon na kulay asul? Tanong ni Eden. Nakatingin sa naturang sasakyan na nakahimpil. Malapit sa sirang bus na tirahan nila. Oo, safe naman yan, diba? Tugon ni Borton. Papalayo sila sa kotse at sa bus. Oo naman. Swerte kami at wala kaming kapitbahay na magnanakaw. Sa bagay wala namang nanakawan sa amin eh. Sabi naman ng dalaga. Natawa lang si Borton. Kahit ikaw ay pwedeng nakawin. Pagkaway sabi, sumulyap sa dalaga. Hindi sila obra sa akin. Tugon naman ang dalaga. At medyo hinimas ang ikiniyom na kamao. Ikaw lang ba ang anak ng parents mo? Pagkuway tanong nito habang nakangiti. Oo. Matibitin sana kang inay at itay mo ano. Ikaw ba ganun din? Dalawa naman kami. Natitipara na nga ako sa amin. Yun pala may mas pang inay at itay mo. Nasa lahi nila ang hindi pala anakin. Ganun din sa amin. Pumasok na sila sa bakuran ng racetrack. Sa gate nito na nakabukas na naman. Noon nila nakasalubong si Pio. Nagtatanong ang mga mata nito.
Pio si Burton. Tumataya siya dito sa Carrera Burton. Si Pio, kaibigan ko yan. Clocker yan dito. Pagpapakilala ni Eden sa dalawang lalaki. Agad namang kinamayan ni Burton si Pio. Kumusta ka, Pio? Ang sabi ng nakangiting lalaki. Heto, tugon naman ni Pio. Pilit ngumiti. Tumingin kay Eden. Naroon pa rin ang pagtatanong sa mga mata. Lihim na nagsiselos ang puso. Aarkila siya ng kabayo. Sabi naman ni Eden. Bakit? Tanong ni Pio. Magpapaturo siya sa aking mga bayo. Tugon ng dalaga. Saglit na napadda si Pio. Pagkuway marahang tumang. Sige, uuwi na muna ako. Magpapahinga. Pilit ngumiti yun sa dalawa at nagpatuloy sa paglakad. Palabas ng karirahan. May nadamang kalungkutan. Maliligaw mo ba si Pio? Tanong ni Burton. Nagpatuloy na rin sila sa paglakad. Papasok sa malawak na lugar. Hindi. Kaibigan ko lang si Pio. Dito na kami ipinanganak, lumaki at nagkaisip. Tugon naman ni Eden. May sarili kayong daigdig dito. Malayo sa daigdig sa labas. Sabi ni Burton. Daigdig ng mga kabayo. At natawa si Eden. Pero may magandang Diyosa dito ng mga kabayo. Sino? Ikaw. Mayroon bang Diyosa na laging nakapantalon at sombrero? At natawa ang babae. Hindi ka naman ubrang magbestida at pagkatapos ay sumakay sa kabayo. Natural ano? Hindi ka ba nagbibestida kahit kailan? Halimbawa ay paglabas mo ng racetrack, pag sa shopping, mamamasyal, nanonood ng sine. Sanay na ako sa pantalon. Masarap kumilos pag ganito lang ang suot. Minsan sumama ka sa aking lumabas. Magsuot ka ng bestida. Sabi ng binata. Unang-una, hindi ko pa alam kung magugustuhan kong sumama sa iyong mamasyal. Pangalawa, tiyak na hindi mo ko mapagsusuot ng bestida. Kung gano'n ang malaki na lang tayo ng kabayo. At ngumiti si Burton sa dalaga. Si Eddie naman ay tila nakararamdam na may ibig ipahiwatig ang pakikipag-iban sa kanya ni Burton. Umarkila nga ng kabayo ang dalawa. Inilabas nila yun buhat sa kwadra. Tama na ang kabayong ito, maango na, kaya huwag ka nang mangamba na iaalma ka nito. Uwi ka ni Eden. Hawak sa renda ang kabayo. Inaakay ito habang sila'y naglalakad. Good, napangiti si Burton. O sakay na sa una, hahawakan ko muna siya habang nasa likod kaniya. Pero pag nawili ka na, maaari mo na siyang patakbuhin. Pero marahan lang muna. Uwi ka ng dalaga. Ang taas ng kabayo. Kaya ko ba iyan? Pinasda ni Burton ang kabuuan ng matikas na kabayong kulay brown. Kaya mo yan. May tuntungan o. At itinuro ni Eden ang munting sampahan na nakakabit sa kabayo. Tumuntong na doon si Burton pero bago sumampa ay nagsalita pa. Sumakay ka rin. Dito sa likuran ko ikaw ang pumesto. Ang wika nito. Takot ka ba? Natatawang tanong ni Eden. Medyo wika ng binata. O sige, sasamahan kitang sumakay. Pero ngayon lang ha, hindi pwedeng mawili ka na laging may kasama sa pagpapatakbo ng kabayo. Mawawalan ka ng self-reliance, okay? Sabi ni Ed. Okay. At napangiti si Burton. Sumakay na iyon sa kabayo. At pares ng ibig niyang mangyari, sumakay din sa kabayong iyon si Eden. Magkadikit sila, pero si Eden ang may hawak ng renda. Pinatakbo na nito ang kabayo, dahan-dahan lamang. Sarap naman si Burton dahil damang-dama niya ang lambot ng katawan na nagtuturo sa kanya. Hindi nila alam buhat sa malayo. Nakatanaw sa kanila ang malungkot na si Pio. Tila dinuduro ng mga aspili ang pakiramdam sa kanyang puso. Ika-4 ng hapon may kumatok sa pintuan ng sirang bus. Sa loob ng tirahang bus kasalukuyang nakahiga si Eden at nagpapahinga. Katatapos nilang sumakay sa kabayo. May 30 minutos siyang nakahiga. Narinig niya ang katok sa pinto at agad siyang bumangon at binuksan iyon. Si Burton nakangiti sa kanya. Hay, bati ng binata. Makisig at makinis ang suot nitong pulang kulay bughaw at pantalong maong na kulay bughaw din. Tamang-tama ang dating mo, nakapagpahinga na ako. Nakangiti namang sabi ng dalaga. Hindi ako mangangabayo ngayon. Sabi naman ng binata na natiling nakapamulsa at nakatingin kay Eden. Ganun ba bakit nagpunta ka pa? Halika tuloy ka. At nauna na sa dakong salos ng bus ang dalaga. Tumuloy na si Burton. Naupo sila. Gusto sana kitang imbitahin sa amin. Wika ng binata. Sa inyo? Bakit? Napatitig doon si Eden. Birthday ng mami ko. May handaan. Ganun ba? Sa bagay minsan lang akong makatikim na masarap na pagkain. Pero gaano ba kalayo ang sa inyo dito? Dahil matraffic, may 1 oras lamang. Pero kung hindi 30 minutos lang, malapit lang pala eh. At may sasakyan kang dala. Oo. Alam mo, ibig ko rin paminsan-minsan ay maiba naman ang natatanong ng aking mga mata. Ibig kong sumama sa'yo. Kung papayagan ako ng aking inay, magpapaalam muna ako. Sige, nakangiti ang binata. Sandalihan naglalabas siya sa likod ng bus, pupuntahan ko. At tumayo si Eden lumabas ng bus. Si Burton naman ay nawiling tingnan ang mga mumunting koleksyon ni Eden na nakadisplay sa kwadradong displayan
na ipinako sa dingding ng bus. May mga mumunting anghel, bebe, baboy, aso, pusa, isda, at iba pang mga yari sa ceramic. Mahilig si Eden sa mga ganoong bagay. Samantala sa likod ng bus, hindi pa umaayon si Aling siya sa pagpapaalam ng anak. Hindi po pa masyadong kilala ang taong iyon. Wika nito habang patuloy sa pagkukusot ng damit sa bati. Nakapaupo yun sa isang munting upuan, 5 sisero ang gumawa. Inay naman, kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Lagi akong may baong balisong sa bulsa ko. Sige na naman inay, ibig ko lang makapamasyal sa ibang lugar. Kumain ng masarap na pagkain. Kapag pinauwian niya ako, hindi kayo yung tatanggihan at nang makatikim din kayo ni Itay. Wika ng nakangiting dalaga. Si Aling siya naman, pagkarinig sa sinabi ng anak, ay nag-isip sandali at tumigil sa pagkukusot. Siya payag na ako, pero yung uwi pagsikapan mong madala. At ngumiti ang matandang babae. Sa kasimplihan ng buhay nila, excitement na sa kanilang matatawag ang maghintay ng uwi buhat sa isang restaurant o pagtitipon. Sige po, inay, pero huwag kayong masyadong umasa ho. Bagong kakilala ko pa lang si Borton, hindi ko madediretso yun. Pero hanya't magpapahapyaw ako. At ngumiti ang dalang. Teka, anong oras ka ba makakauwi? Mga 7:00 na po ang gabi. Mag-iwan ka ng address ni Borton dyan sa ibabaw ng bisita. Mabuti na yung alam ko kung saan ka pupuntahan. Opo, inay, sige po. At nagmano yun sa'yo na kahit basa ng sabon ng kamay. Samahan ka ng Diyos, wika naman ang ina. Masiglang nang balik sa loob ng tirahang bus si Eden. Inabutan na yung nakaupo na rin si Borton, nagbubuklat ng comics. O ano, tila excited ang binata habang nakatingin sa dalagang kadarating. Pinayagan ako inay, pero sandali lang daw. Isulat mo ang inyong address sa isang papel, pati pangalan mo at ng magulang mo. Iiwanan ko yan sa misita. Ganon ba? Napangiti ang binata. Tinukot sa likod ang bulsa ng pantalon ng pitak. Kumuha ng tarheta at ibinigay kay Eden. Inabot iyon na nakatayong dalaga. Binasa. Ayos to. May telephone number pa. May business pala kayong kasino. Mayaman nga kayong talaga. At tumingin kay Borton. Hindi naman. Mayroon pang mas mayaman kaysa sa amin. Nakangiti iyon. Teka, amoy kabayo na ako. Maliligo lang ako sandali, okay? Okay, maghihintay ako. Teka, ikukuha kita ng mainit na kape. Salamat. At tumalimay na sa Eden. Saglit lang nang magbalik siya, ay may dalang na nga siyang umuusok na broad coffee. Inabot iyon kay Borton at ngumiti. Pagkuway muli siyang iniwan ng dalaga. Nagbasa ng comic si Borton habang umiinom ng kape. Muli narinig niya ang paliligo ng dalaga. Bamboo curtain lang kasi ang divider. Kung loko-loko siya, kayang-kaya niyang pasukin yun ng tray pin. Pero hindi nga siya loko-loko, kaya hindi niya gagawin yun. Kaya naman naglaro sa isip niya kung ano ang itsura ngayon ng dalaga. Pagkaraan ng 15 minutos, bumalik si Eden at mukhang fresh na fresh. Nakabulbos iyon ng Johnson Baby Farda. At iyon ang naamoy ni Borton pagdaking lumapit niya sa kanya. Kahit nakapantalon at loose t-shirt ang dalaga, ay may apil siya sa tingin ng lalaki. Penawi ka ng dalaga. At saglit na sinulya pa ng tarhetang nakapatong sa mesita. Kinuha niya ang isa sa mga koleksyon niyang munting pusang ceramic at inilagay doon bilang pabigat upang di mawala. Tumayo na sa pagkakaupo si Borton. Nauna nang lumabas ng bus si Eden, sumunod siya. Nagtungo si Eden sa likuran ng bus upang magpaalam sa ina. Sumunod din ang binata. Inayaalis na po kami. May tarheta akong iniwan sa bisita na papatungan ng estatwang pusa. Wika ng dalaga. Aalis na po kami. Huwag po kayong mag-alala at iingatan ko si Eden. Wika ng binata. Nakangiti at nakatingin sa matandang babaeng naglalaba. Dapat, si Eden lang ang yaman namin. Nakangiti namang tugon ng ina ng dalaga. Sige po, wika uli ng binata at tuluyang umalis na sila. Naiiwang nakatanaw si Aling siya hanggang sa mawala ang dalawa sa tingin niya. Umusal ng maikling panalangin para proteksyonan ng dalagang anak. Ginhawang-ginhawa ang katawan ni Eden habang nakasakay sa air-conditioned na kotse ni Borton. Alam mo Borton, pakiramdam ko papunta ako sa isang bakasyon. Ngayon lang medyo naiba ang natatanaw ko kasi laging yung karirahan na nakapronto sa mga mata ko araw-araw. Nakahalok-hip-hip si Eden habang nakasandal sa upuang kulay puti. May love song na maririnig sa radio kaset ng sasakyan. Mahina lang iyon kaya't lalong nakarerelax sa pakiramdam. Talaga, bakit ako palibhasa ay minayata ako sa tanawing iyan at sa sasakyang ito? Hindi ko na nararamdaman ang masarap na pakiramdam. Nakangiti ang binata. Saglit na sinulya pa ng katabi sa upuan. Pagkuway sa daang tinatahak naman ng kotse. Iyan ang isang advantage ng pagiging mahirap. Konting ginhawa, Gloria na sa amin. Wika naman ni Eden. Ngayon ay maliwanag na sa akin. Minsan, mas masarap pa ang pakiramdam ng mahirap kaysa sa may pera.
Naiinggit tuloy ako sa'yo, sabi ni Burton. Ano bang bagay ang pwedeng magpasaya sa'yo ha, Burton? Nasa iyo na yatang lahat ng mga bagay na maaaring bilhin ng salapi. Sa gayon mahihirapan ka nang sumaya dahil wala nang bagay na hindi mo nakakamit, sabi naman ni Eden. Oo nga, pero plano na lang ang kulang at sariling barko ang wala sa akin. Bagamat kung magkakaroon ako ng mga yun, talos kong sasawaan ko rin. Kaya nga ako nalulung sa sugal dahil sa kagustuhan kong laging manalo at hindi mo nangyayari. Ito lamang ang nagbibigay ng excitement sa boring kong buhay. Sa tinatamasa mo sa buhay, hindi ka pa rin kontento. Hindi. Kung ganun simulan mo ng manalangin, dasalin mong bigyan ka ng kakontentuhan ng Diyos, ni hindi ako marunong magdasal. Hindi mo maalala man lang ang lumikha sa iyo. Hindi. Alam mo, Eden, ngayon ko lang naisip, kahit nagliliwas ako sa pulubi, isa pala akong masamang tao. Biro mo, ni hindi ako marunong magpasalamat sa Diyos na lumalang sa akin. Hindi ka naman masama. Wala lang nagpapaalala sa iyo. O ngayong napaalalahanan na kita, matuto na ako magpapasalamat sa Kanya. Makakono lang iyan. Hindi. Totoo. At ipagdarasal ko sana matuto na akong makontento. Kahit hindi nagsusuwal, huwag naman. Iyan lang ang excitement sa buhay ko. Aalisin pa. Sumulya pang binata sa dalaga. Ngumiti. Napailing sa kanya ang nakangitiring dalaga. Papasok sa isang maganda at malawak na bakuran ng kotse ni Burton. Nasa loob na sila ng White Plains Subdivision. Ang laki ng bahay niyo. Halos mansyon na yan Pat ng wika ni Eden. Nakamulagat sa bintana ng kotse. Sa laki halos hindi na kami nagkikita ng magulang ko dyan, sabi naman ni Burton. Inilagak ang sasakyan sa malaking garahe ng bahay. Inihinto. Tayo na, ang sabi. Umibis iyon at bubuksan sana ang pinto ni Eden, pero nakaibis na rin ang dalaga. Salamat, dalaga. Dalagang mahinhin lang tinutulungang magbukas ng pinto ng kotse. Nakangiting wika ni Eden. Ganun ba yun? Napakamot sa ulo si Burton habang natatawa. Ganun iyon. Nakangiti namang tugon ni Eden. Tena, wika ni Burton at nauna nang naglakad patungo sa pinto ng malaking bahay. Ngayon na lang ako makakatungtong sa bahay ng mayaman. Nakakahiya yata. Sumabay si Eden sa lalaki. Huwag ka nang mahiya. Anyway, hindi naman ang inaasahan ng mga well-behaved na taong naririto. At pumasok na yun sa pintuan patungong loob. Hindi kita maintindihan. Nalula si Eden sa gara ng salas. Ngunit wala namang party doon. Nasaan ang may birthday? Akala ko may handaan. Muling tanong ni Eden. Nandun ang lahat ng mga amigo at amiga. Ni Mami sa silid ng hindi na maituloy ni Burton ang sasabihin. Silid ng ano? Baka namang tanong uli ni Eden. Hindi sila tumitigil sa paglalakad ni Burton sa napakalaking bahay na iyon. Ngayon patungo na sila sa dining room. Sa silid ng madyungan, uumagahin na sila doon at doon nila pagpapartihan ang handa ni Mami. Ganun ba? Naisip ni Eden na tama ang sabi ni Burton noong una. Nasa dining room na sila. Mahaba ang mesang namamantila ng mamahaling takip. Nasa gitna ang lechon na mukhang napagsawaan na ng mga bisita. Ang daming putahing nakalagay sa mamahaling lalagyan kahit nakakain ang lahat. Sa tapat ng mesa may chandelier na ubod ng ganda sa kisame. Maging ang mga upuan ng mesa ay tila nilirok ng mahusay na eskultor. Ang daming pagkain, sabi ni Eden. Makapagbabalot ka pa, sabi naman ni Burton. Ako magbabalot ng uwi, tila napahiya ang dalaga. Hindi, ang maid ang pagbabalutin ko para sa'yo. Kumain muna tayo. At inabutan ni Burton ng plato si Eden. Hindi malaman ni Eden kung paano pagkakasyahin sa malaking babasaging plato ang dami ng pagkain. Kaya man pinilit niya yung pagkasyahin upang matikman niya ang lahat ng mga putahe. Nang iba'y hindi niya alam kung ano ang tawag. Naupo sila ni Burton sa mga silya sa isang gilid ng mesa. Magkatabi. Nagsimula silang kumain. May isang may natatanaw-tanaw sa kanila at tinitingnan kung ano pa ang kailangan nila. Nang makitang wala pa silang Diyos ay binigyan sila nito. Baka gusto mo ng alak, pambabae. Pagkaway sabi ni Burton. Hindi ako sanay uminom ng alak. Tugon naman ni Eden. Sarap na sarap sa pagkain. Mula sa kinaroroonan nila ay tanaw na tanong niya ang nakahilerang bunton ng mga putahe. Iniisip niyang sa dami yun ay talagang magsasawa siya. Hindi masisisi si Burton na magsawa na rin ang mga iyon dahil araw-araw ay masarap ang kanilang pagkain. Kung paano ang tubig ay masarap lamang at kailangan ng isa lamang na upuhaw. At kapag natighawa na ang lalamunan, ano pa ang silbi niyon? Nakakasanok, hindi ako ganahan dito. Kaya nasa hardin tayo kumain, yaya ni Burton. Sige, tugon naman ni Eden. Nang sumang-ayon ng dalaga, binuhat ni Burton ang plato ni Atjus, gayon din si Eden. Lumabas sila at sa mesang nasa hardin doon sila kumain. Ang besang bilog ay nabububungan ng malaking payong.
Makikita ang swimming pool na malapit lamang doon. Ang magagandang bulaklaking halaman ay nakaiingay. Gayang tingnan. Ang ganda-ganda ng pagkakaayos ng harding iyon. May mga ibong nakakulong sa malalaking kulungan, nakasabit sa isang punong kahoy, orange ang mga dahon. Paano kang nakakatiis sa bahay namin ha, Burton? May kukumpara sa palasyong bahay niyo. Tanong ni Eden habang kumakain. Sa akin malaki o maliit ang bahay ay pareho lamang. Mas may kulay pa nga ang buhay ko kapag nakaupo ako dun sa upuan niyo. At least iba, nakangiting tugon ng binata. Okay ka rin, Burton, hindi ka mapangmatang tao. Sabi naman ni Eden. Yun ang hindi ko ugali. Paano ako mangmamata ng tao? Dating kartero lang ang itay ko. Tumama lang kami sa sweepstake ng primera premyo kaya naging milyonaryo. 14 anyos na ako noon, kaya naranasan ko rin ang buhay mahirap. Galing ka sa pagiging mahirap, dapat ramdam na ramdam mo ang saya ng pagiging mayaman. Noong una, pero habang tumatagal, nai-immune ako sa material na dulot ng salapi. Ano ba yan? Nakikinikilit ako na kung gaano kaputla ang buhay mo, kahit mayaman ka pa. Kaya nga lang ako nagkaroon ulit ng excitement buhat ng makilala kita, Eden. Binobola mo ba ako? Bawo po ka at mapera, sawa ka tiyak sa chicks. Tama ka, at sa pag-asawa ako wala na akong magustuhang babae. Baka naman lalaki nang itry mo at nang maiba. Natawa si Eden. Ano ako pang borderline? Hindi yata, pero may natagpuan akong babaeng iba sa lahat. Ikaw na. Nakatitig si Burton sa kausap habang nakangiti. Ano ang ibig mong isipin ko sa sinasabi mo? Sa akin, nakahihigit ka sa sino mang babae, Eden. Ganon. Para sa'yo dahil boring na para sa'yo maraming babaeng nakasama mo na. Maliban sa akin, ako ang tanging babaeng laging nakapantalon at ang kasama ay mga kabayo. Kaya iba ako. Pero kapag pinagsawaan mo ang kasama, hindi na rin ako iba sa kanila. Wika ni Eden. Hindi naman. Ganon yun. Sinabing hindi. Magsasalita pa sana si Eden ng may marinig na tinig buhat sa balkonahe. Iho, nandyan ka pala. Wika nito. At lumapit ang 50 anyos na mami ni Burton sa dalawa. Nanalo ka ba? Bati ng binata sa ina. Saglit na huminto sa pagkain. Tumingin sa malapit. Natatalo nga. Birthday na birthday ko pa naman. Ang tugon nito. Hindi nakangiti. Happy birthday po. Tila nahihiyang bati ni Eden. Nakangiti sa may edad na babae. Tumingin naman iyon sa kanya at ngumiti. Thank you, Iya, sabi nito. Mami siya si Eden ang nagtuturo sa akin ng mga bayo. Pagpapakilala ni Burton kay Eden sa ina. Babae. Nagtuturo ng mga bayo sa isang lalaki. Iba. At muling ngumiti ito kay Eden. Hindi naibigan ni Eden ang birong iyon sa kanya. Yun man pinilit niyang ngitian na lamang iyon. Hindi ka na ba uupo? Tanong ni Burton sa kanyang mami. Sinong may sabi sa iyo? Malaki ang talo sa akin. Nagpapalis lang ako ng malas. Kailangan kong makabawi. Kahit umagahin pa kami sa upuan. Siya babalik na ako sa loob. At matapos uminyas na aalis na sa dalawa, ay umalis na nga yun. Halos araw-araw ganyan ang buhay ni Mami. Sabi ni Burton kay Eden nang wala na yun. Hindi siya nagsasawa sa pagsusugal. Patuloy pa rin ang pagkain ni Eden. Parang hindi. Iba-iba naman kasi ang klase ng sugal na nilalaro niya. Kapag sawa na sa Mahjong, nagpupunta naman sa kasino. Hindi nga ba't isa sa mga operator ng kasino sa hotel? Ay ang aking daddy. Umiinog palang buhay niya sa sugal. Ganun nga, kung paano ang mundo mo ay umiinog sa kabayo, sa karerahan. Palagay mo ba maganda ang paningin ng Diyos sa karera at kasino? Hindi. Pero doon tayo nakababad. Alin ba ang mas hindi maganda? Magtrabaho sa paggawaan ng alak at sigarilyo? Karera o magsugal? Tanong ni Burton. Pare-pareho lang yata yun. Tugon naman ni Eden. Ikaw hindi mo ba iniisip na baguhin ang paligid mo? Pagkuway tanong ng binata. Paano? Di pag-isipan mo kung paano. Nakatitig si Burton sa dalaga. Ikaw hindi mo ba iniisip na pagwelgahan ang mga karera at kasino? Nakatitig din si Eden sa lalaki. Hindi pa ako sawa eh. Alam kong mali, pero marami pa namang panahon para magbago. Saka na lang. At natawa na si Burton. Si Eden naman ay tumaas ang isang kilay. Natapos ang pagkain ng dalawa. Nagpaalam si Eden na aalis. Saglit na pumasok sa loob ng bahay si Burton. Nang bumalik, isang malaking plastic bag ang bitbit nito. Ano yan? Tanong ni Eden. Ibinibigay yan sa kanya ni Burton. Uwi, para sa inay at itay mo. Tugon ng binata. Ang dami, baka wala nang natira sa bisita. Hanggang bukas pa daw magmamadyong ang mami mo at ang mga kakosa niya. Hindi pa inaabot iyon ni Eden. Ang dami pang natira, mga katulong lang ang magpipiesta. Basta kunin mo na to. At ipinilit sa dalaga. Kinuha na nga iyon ng dalaga. Matamis na ngumiti dahil gusto niya ang ginawa ni Burton. Hindi mabibigo ang kanyang inay sa paghihintay sa kanya.
Kaya napagkuway na una na ang binata patungo sa kotse niyang nasa garahe. Saan? Nagtatakang sumunod sa Eden doon bitbit ang plastic bag ng pagkain. Ihahatid na kita. Ha? Tapos babalik ka uli? Hindi ba nakakapagod ang ganun? Patda ng dalaga. Hindi. At binuksan ni Borton ang isang pinto ng kotse sa unahang upuan upang sumakay na si Eden. Walang nagawa ang dalaga kundi ang sumakay. Isinara ng lalaki ang pintuan. Pagkuway lumigoy, sa harapan ng kotse nga sulat ang kabilang pinto naman ang binuksan. Sumakay din. Binuhay na nito ang makina. Pinaandam na iyon. May nagbukas ng gate na katulong na lalaki at lumabas na ang sasakyan. Nasisiyan si Eden sa nangyayari. Malamig ang sasakyan at masarap na pagkain. Pakaramdam niya isa siyang prinsesa. Ngayong inihahatid pa ng isang makisig na prinsipe. Hindi pa ba nagtatapat sa iyo ang Borton na iyon? Si Aling Siya iyon, ang ina ni Eden. Katatapos lang nito magpakabundat sa maraming pagkain na uwi ni Eden. Nakaupo ito sa sahig ng bus, nakasandal sa dingding na yari sa makapal na hiya. Nasisiyang hinaplos-saplos ang lumaking tiyan dahil sa kabusugan. Walang silyang mesang mababa, kahit sa sahig din nakaupo si Eden. Gayon din ang kanyang ama na si Mang Cicero. Pares ni Aling Siya busog na busog din ang asawa. Inay naman. Imposibleng magkagusto sa akin ng isang pares ni Borton. Ubod ng yaman. Gusto niya lang akong makasama dahil sawa na sa mga society girls yun. Pag nagsawa yun sa mukha ko at sa amoy ng kabayo, hindi na nasisipot yun dito. Tugon naman ni Eden. Oo nga naman. Tigilan mo na nga ang pantasya mong magkamanugang ng mayaman. Si Pio lang ang kauri ng anak natin. Sabi naman ni Mang Cicero. Ang itay naman, kahit si Pio hindi rin nanliligaw sa akin. Sabi ni Eden. Tumayo na yun dahil ibig na magpahinga. Teka, wala nga pala tayong refrigerator. Paano na itong pagkarami-raming natira? Mapapanis to. Pag-aalala ni Aling Siya, nakatingin sa maraming pagkain nasa ibabaw ng mesa nila. Yun ang unang pagkakataong nagkaroon ng ganun karaming tira sa kanilang hapag. E di initin mo ano, tatagal pa yan basta't init lang ng init. Suwestyo naman ni Mang Cicero. Oo nga pala. At napangiti si Aling Siya. Para sa kanyang araw na yun ay espesyal. Dahil nakatikim siya ng iba't ibang klase ng masasarap na mga pagkain. Masaya na silang lahat dahil doon. Nakatanaw si Eden kay Pio. Nasa isang tabi yun ng kare na sakay ng isang kadarating lang na kabayo. Kabibili lang nito. Mabigas ang kulay puting kabayo pero mailapa. Si Pio nagpapaamo dito. Malakas ang loob ng binata. Ang kabayo ay umaalma na gayon lamang. Tumataas ang dalawang unang paa nito. Sumisingasing. Lahat ng pagbabarumbado ay ginawa upang tumilapon sa pagkakaupo sa likuran ni si Pio. Tumakbo ng tumakbo ang kabayo, patuloy sa pag-aalma, pagsingasing. Ngunit hanggang sa siya ay mapagod, hindi niya napatalsik ang nasa likuran niyang si Pio. Maya-maya bumalik na ang kabayo, hindi na galit, payapa na. Sakay pa rin si Pio. Alam ng binata pinanonood siya ni Eden. Pagkuway umibis na yun at tinali ang renda sa kabayo sa talian nito. Lumapit kay Eden na nakaupo sa isang mahabang upuhang kahoy na naroon. Tumabi sa kanya si Pio. Ang husay mo ah. Pwede ka ng trainer ng mga kabayo. Ibig ko ring matuto. Sabi ni Eden habang nakangiti. Para ituturo mo rin yan kay Borton. Nagbibiro kunuha ang binata. Ngunit lihim na tila kinukurot siya sa puso. Hindi ah. Ang takot na lang siguro ni Borton na ibalibag siya nagwawalang kabayo. E di hindi na siya nakapag-enjoy sa sugal kapag nagkataon. Natatawang wika ni Eden. Sugarol si Borton, saglit na sumulyap si Pio sa dalaga. Hindi lang karera ng kabayo, may-ari ng kasino ang kanyang ama at iba pang klase ng sugal. Baka nga pati naglalaban ng gagamba tinataya nun, sabi ng dalag. Hindi mo tayo pang sugarol na lalaki. Siyempre naman ano, kahit nga si Itay ayaw kung nagpapataya-taya niya sa karera. Nanliligaw ba siya sa'yo? Hindi, palagi ko hindi niya rin ako type. Tugon naman ng dalaga. Nakakahalata siyang mukhang nagsiselo si Pio sa bagong kakilala. Kaya niya sinabi iyon. Hindi siya manhidupang hindi maramdamang may lihim na damdamin sa kanya si Pio. Bakit mo nasabi? Mayroong lalaking walang pinalalampas na babae. Lahat ng klase ng putahe gustong matikman. Hindi naman playboy si Borton sa tingin ko. Uy, pinagtatanggol niya. Tumigil ka nga dyan, Pio. Kaya lang nakikipagkaibigan si Borton sa akin. Dahil ibig lang niyang maibang ihip ng hangin sa kanya. For a change ka nga. Kung manligaw siya sa'yo, sasagutin mo ba? Hindi pa nangyayari yun at hindi mangyayari. Kaya pwede ba huwag nating abalahin ang utak natin sa bagay na hindi pa dumarating? Ang taray niya at natawa ang binata. Talaga, maiba ako, turuan mo naman ako mag-train ng kabayo para sa ginawa mo sa kabayong iyon. At tumingin ang dalaga sa kabayong puti na nakatali sa di kalayuan. Delikado, baka mahulog ka.
Kung di ka makuba, mababaog ka. Sige ka, gusto mo ba ng ganun? Don't say bad words. Teka, yung pinaaamo mo, mabait na ba talaga iyan? At tumayo siya sa pagkakaon. Lumapit sa nakataling kabayo. Mag-ingat ka. Hindi ko pa siguradong maamo na nga iyan. Huwag mong sasakyan. Nakaupo pa rin si Pio, nakasunod ang tingin sa dalaga. Basta sasakay ako sa kanya at anyong aalisin ang pagkakatali ang renda ng kabayong nasa talian. Nang biglang sumingasing ang kabayo, bigla iyong dumamba, itinaas ang dalawang paa, pabagsak sa likuran ni Eden. Eden, sigaw ni Pio. Agad tinakbo ang dalag. Sigaw naman ang dalagang binagsakan ng dalawang paa ng kabayo sa likuran. Agad na nalupasay sa lupa ang dalaga. Hindi makabangon. Bago madambahan ulit ng kabayo ay hinila ni Pio ang kamay na kapagdaka ang dalaga. Pagkat kung papangkuhin niya yun, siya naman ang tatamaan ng mga paa ng kabayong galit na naman. Aray, napasigaw si Eden nang hilahin siyang bigla ni Pio palayo sa dako ng kabayo. 1,100 pounds ang bigat ng isang kabayo at imposibleng hindi mabalian si Eden sa ginawang pagdamba sa kanya nito. Agad na pinangkusihan ni Pio. Dadalhin kita sa ospital. Tensyonadong wika ng pinat. Pio, nabali yata ang buto ko sa likuran. Ang sakit. Hiyaw naman ang dalaga. Noong dumating si Borton, agad na may nakapagsabing sa kanya tungkol sa nangyari. Pio, sa kotse ko, dalhin natin siya sa pinakamalapit na ospital. Wika nito sa binata. At tinakbo na nga ni Pio ang kotseng nasa labas ng karerahan, ang dalagang mamamatay-matay sa sakit na nararamdaman. Nalihis ang buto sa spinal cord ni Eden. Kailangan ng biglaang operasyon upang may sauli agad ito. Nilagyan siya ng bakal sa likurang buto upang hindi siya makuba. Danga naman kasi. Alam na mabagsik pa yung kabayo ay nilapitan agad. Kita mo tuloy ang napalango. Si Aling Shun yun. Nag-aalalang nakatingin kay Eden na nasa kama at nakahiga. Huwag mo nang sisihin ng bata. Nariyan na iyan, mabutit ganun na lang ang nangyari. Wika naman ni Mang Sisero, awang-awa sa anak. Talos na iyang hindi na yun magiging pares ng dati na makasasakay pa ng kabayo. Itay, inay, ako man ay nagsisisi kung bakit nalapitan ko pa ang kabayong iyon. Itutuloy ang napala ko. At lumuha ang dalaga. Tahan na, manalangin tayong maagang maulis na dati ang iyong buto. Wika naman ni Borton. Nakaupo yun sa silya katabi ni Pio. Ang dalawang binata ay nag-aalala sa dalaga. Oo nga naman, Eden. Maging positibo ka lang. Wika naman ni Pio. Borton, nakakahiya sa'yo. Ikaw ang nagdeposito sa ospital. Pag-uwi sabi ni Eden. Wala iyon. Ako pa rin ang magbabayad ng lahat ng bill mo dito. Nakangiti namang wika ng binata. Nakakahiya ng masyado. Si Mang Sisero iyon. Nakatingin sa nakaupong binata. Sila ni Aling siya ay nakatayo sa gilid ng kinahihigaan ni Eden. Huwag niyo na pong alalahanin iyon. Ang pera po ay talagang ganun. Nawawala at bumabalik. Hindi po makabibigat sa akin ang pagbabayad ng bill ni Eden. Wika uli ng binata. Salamat kung ganun. Tanging nasabi ni Mang Sisero. Ang totoo ay talagang wala siyang mapagkukunan ng ibabayad sa ospital. Hayaan magkabat nagkapera kami, mababayaran namin sa iyo yun kahit paunti-unti. Sabi naman ni Eden, nahihiya din ang dalaga. Tutulungan kitang magbayad, Eden, sabi naman ni Pio. Saglit na sumulyap si Borton sa katabi sa pagkakaupo na si Pio. Ngumiti, bigay ko lang iyon, hindi pa utang. Namumroblema ka na nga, Eden, sa kondisyon mo ngayon, ibig kong makatulong sa iyo kahit paano. Wika naman ang binata. Bahala na ang Diyos sa mabuti mong intensyon, Borton. Wika naman ni Aling Shun. Higit sa lahat, ang pinakamabigat ang loob ay si Pio. Kung siya ay may pera, hindi siya mauunahan ni Borton na magbayad sa bill ni Eden sa ospital. Makaraan ng isang linggo ay nakauwi na rin sa bahay si Eden. Hanggang doon ay dinadalaw pa rin siya ni Borton. May pasalubong na masarap na cake ang binata. Kumusta ka na? Wika nito. Nasa sala sila ng sirang bas na siyang tirahan nga ng dalaga. Magkaharap sa pagkakaupo sa mumurahing mga silya na naroon. Heto, hindi makabaluklot dahil may bakal ang likurang buto. At matamlay ng umiti ang dalaga. Ayaw mo niyan, lagi kang straight body. Yung iba nga naglalagay pa ng libro sa ulo para maging ganyan, diba? Nakangiti si Borton sa dalaga. Sa bagay, pero nakakalungkot na hindi na ako makasasakay ng kabayo. At ikaw hindi na kita matuturuan, sabi ng dalaga. Ayos lang, hindi naman tayo mamamatay kapag hindi na tayo sumakay sa kabayo. Pero mamimiss ko ang bagay na yun. Kinakalakihan ko na kasi. At saka nakakainip sa bahay. Ano na ang magiging trabaho ko pagkatapos nito? Wala na ang dating masiglang ngiti ni Eden. Gusto mong magtrabaho sa kasino ng daddy ko? Nakatitig si Borton sa dalaga. Ha? Anong trabaho? Medyo pataas si Eden. Nakatitig sa binata.
Tagalabalasan ng baraha, ikaw ang bangka sa mga nagsusugal. Tugon ng binata. Napalunok si Eden sa narinig. Oo nga't nasabi niya na ibig na niyang umiba ng lugar na pinagtatrabahuhan. Pero huwag naman sana sa lugar na halos kapares din ng karirahan kung saan larong sugal pa rin ang pinagkakaabalahan ng mga taong naroon. O ano, gusto mo ba? Muling tanong ng binata. Hamo pag-iisipan ko. Tanging itugo ng dalaga. Kung ayaw mo ipapapasok naman kita sa ibang gawain, ano bang natapos mo? Pagkaway tanong ni Borton, napapakiram na daman niya ang kalooban ng dalaga. Secretarial, tugon ng dalaga. Sa opisina na lang ng kasino kita ipapasok, wika ng binata habang nakangiti. Ikaw, kung pwede ako. Nakangiti ang dalaga ng tumugon. Tila gusto niya dahil opisina naman iyon. O iho, maglalaro ka ba? Nakangiti si Mr. De Leon. Mukhang may sinasabing tao ang 50 anyos na isa sa mga may-ari ng kasinong naroon sa mamahaling hotel. Marami nang naglalaro. Daddy, ibig kong makilala mo sa Eden. Kaibigan ko siya. Siyang tugon ni Borton sa tanong ng ama. Hello, Iha, maglalaro ka rin ba? Nakangiting tanong nito. Ngumiti rin sa kanya si Eden sa pagkakataong ito ay nakabistidang kulay rosas na hanggang tuhod ang dalaga. Hindi kami maglalaro, Dad. Kaya kami narito, kailangan kasi ni Eden ng trabaho. Mukha pwede siya sa opisina ng kasino. Clerk o kaya sekretarya. Wika ni Borton sa ama. Ganun ba? Abay kahit walang bakante mapahihindian ba kita? Tanggap na siya. Nakangiting wika ng daddy ni Borton habang minamasdan ang nakangiting si Eden. Salamat, Dan. Kailan siya mag-uumpisa? Bukas sa pasakiling mo na siya. Nakangiti namang tugon ng ama ng anak. Okay ka talaga, Daddy. Masayang inakbayan ni Borton ang daddy niya. Salamat po, sir. Wika naman ni Eden habang nakangiti. Kahit wala kang gawin, suswelduhan kita. Bero namang wika ni Mr. De Leon sa dalaga. Natutuwa si Eden at siyang may panibagong trabaho. Ngunit bago pa naman siyang suliranin. Napakalayo sa amin ng hotel na yun kung saan naroon ang opisina ng kasino na aking pagtatrabahuhan. Baka hindi ko kayanin ang pagod sa pagpaparoon at pagpaparito. Wika ng dalaga habang sakay siya ng air-conditioned na kotse ni Borton. Problema ba yun? Mangupahan ka, malapit sa papasukan mo. Suhestyon naman ang binatang nagmamaneho ng kotse. Ihahatid na niya pa uwi ang dalaga. Halimbawa saan? Saglit na sumulyap sa kausap at humalukip-kip. Halimbawa sa lugar namin. Araw-araw kasasabay ka nilang sa kotse ko patungo rito. Makakatikid ka pa sa pamasahe, sabi ng binata. Nakakahiya naman yata. Anong oras ka ba kung pumunta dito? Tanong ng dalaga. Mga bandang 10:00. Ganun naman ang pasok ng opisina dito. Ganun ba? Pero saan ako uupa? Tanong naman ng dalaga. May paupahan sa tapat ng bahay namin. May room for it. Nagpapaupa ng silid ang mismong nangungupahan. Na ganun makakamura ka. Hamo itatanong ko kung magkano. Kilala ko ang nagpapaupa. Isang matandang dalagang nagtatrabaho sa bangko. Safe ka na kasama siya. Kung ganun, sige. Maglalakas loob na akong harapin ang bagong daan ito sa buhay ko. Ganyan nga. Huwag mong limitahan ang sarili mo. At ngumiti sa kanya si Borton. Ngumiti rin ang dalaga. Ang totoo ay ang pagtulong ni Borton ang nagpapalakas ng loob sa kanya. Anak, hindi ba delikado ang gagawin mong pagbukod sa amin? Ang itay iyon ni Eden, si Mang Cicero. Kumakain sila ng hapunan. Nakaupo lang sila sa sahig ng bus at ang pinagsasaluhan nila ay pritong tinapa, kamatis at mainit na kanin. Itay, kung ako ba'y nag-iisang stewardess, hindi niyo ba ko papayagang sumakay sa aeroplano? Dahil delikado, tugon naman ni Eden. Nagkakamay lang iyon sa pagkain. Nag-isip ang magulang sa narinig na tugon ni Eden. Nagkakamay din ng pagkain. Oo nga naman si Cicero. May katuwiran ng anak mo na mapagsapalaran tungo sa kanyang kaunlaran. Pagkaway sabi ni Alexion. Bahala na nga kayo. Sabi naman ng itay ni Eden. Itay, inay, hindi lang po ang aking kapakanan ang iniisip ko, kaya ibig kong umasenso. Unang-una po ay kayo. Wika naman ang dalaga. Salamat, anak. Pagpalain ka nawa ng Diyos sa gagawin mo. Nakangiti si Aling Sion. Thank you, inay. Sana po itay bendisyonan din niyo ako pares ni inay. Nakangiti iyon nakatingin sa ama. Sino bang magulang ayaw na umasenso ang anak? Samahan ka wanawa ng Diyos sa mga pangarap mo sa buhay. At napangiti na rin ng ama ng tahanan. Kasama ni Eden si Borton ang tingnan nito ang silid na pinauupahan. Iyon ay katapat ng kanilang malaking bahay. May sariling banyo iyan, kaya mura ng 1,500 yan. Ay kayo kulong kasi ng bakante ang isang silid. Wika ng matandang dalagang si Flora. Nakasalamin ng 40 anyos na babae. Modern na naman kung manamit. Okay na yan, kunin mo na. Suhestyon naman ni Borton. Nasa loob sila ng mismong silid.
Maganda, malinis at tila komportableng tirahan ang kwartong iyon. Gusto ko nga, pero... At napatitig si Eden kay Burton. Naunawaan na magad siya ng binata na wala siyang pera para pang deposito sa silid. Kukunin na niya Flora, magkano ba ang deposito? Pagkuway tanong ni Burton sa kapitbahay. 1 month advance at 2 months deposit. Tugod naman ang napangiting si Flora. Teka, at dumukot sa likurang bulsa ang pantalon niya ng pitaka si Burton. Kumuha doon ng halagang 4,500 at ibinigay sa babae. Teka, bibigyan ko kayo ng resibo. Nakangiting wika na nagpapaupa nang abutin ng pera kay Burton. Nang wala na roon si Flora ay sakalang nakapagsalita si Ed. Burton, bakit mo inabunuhan? Wala akong ibabayad sa iyo. Tila nahihiyang sabi ni Eden. Bali mo yan. Aawasin sa sweldo mo. Hindi naman bigla. Pakonti-konti lang. Tugon naman ang binata. Ganun ba? Salamat. Napakalaki na nang maitutulong mo sa akin. Nakangiti si Eden. Kung tutulong din lang, lubos-lubosin na, diba? Tugon naman ni Burton. Teka, baka kung ano na ang isipin ni Flora tungkol sa atin. Pagkuway sabi ng dalaga. Akong bahala. Nang bumalik si Flora, dala na ang resibo. Nakangiting ibinigay yun kay Burton. Sa kanya mo ibigay, bumali lang siya sa akin. Dahil sa opisina ni Daddy siya magtatrabaho. Nakangiting wika ng binata. Ano mo ba siya? Tanong ni Flora. Ibinigay ang resibo kay Eden. Kaibigan, tanong naman ni Burton. Ang sarap mo pala magkaibigan, Burton. Wika naman ni Flora. Pero mahirap akong kaaway. Biro naman ang binata. E di huwag ka na ng away. Ano nga bang ngalan mo? Nakangiti si Flora kay Eden. Eden, hindi mo pa siya nakakaaway kahit kailan. Pero totoong napakabuti niyang kaibigan. Nakangiti namang tugon ng dalaga. Hawak na ang resibo at isinilid sa kanyang dalang bag. Siguruhin mo lang na safe dito sa Eden, ha? Nakangiti namang bili ni Burton. Siyempre naman, naku Burton, ang sweet mo nga palang kaibigan. Naku ba, kaibigan ang turing mo sa akin? Nakangiti ang matandang dalaga. Higit pa, auntie ang turing ko sa'yo. Nakangiti namang tugon ng binata. Pagkarinig sa sinabi ng kausap ay tumaas ang isang kilay ni Flora. Nakuha, ang sabi. Natawa naman ang lihim si Eden. Kasalukuyang nag-iisip si Eden habang nakatutok ang mga mata sa file ng mga taong pinautang ng kasino. Nagulat siya sa laki ng tubo ng mga utang ngayon araw-araw. Iniisip niya kung paano pa makakabayad ang isang mangutang kapag nabaon na doon. Saglit siyang sumulyap sa pintuan ng opisina ng kasino na may mamataan doong isang lalaki. Lilingap-lingap na tila may hinahanap. Gulilat tila. Nang sinuhin niya ay nakilala niya, si Pio. Agad siyang tumayo sa silya ng kanyang table at nilapitan ng nakababatang binata. Pio, anong ginagawa mo dito? Tanong ng dalaga. Hinahanap kita. Namumutlang wika ng binata. Bakit? Tila ibig mainis ni Eden. Kasi gusto ko lang makita ang opisina mo. O ngayong nakita mo na. Seryosong nakatingin ang dalaga sa binata. Maganda pa lang. Tingin ko'y mayayaman lamang ang maaaring makatungtong sa kasino. Pwede din pala ako. Sabi ng namumutla at ng lalaki ang mga matang lalaki. Ano? Galing ka dyan sa mismong sugalan? Napatitig si Eden sa kausap. Oo, dyan ako nagdaan sa harap. May bayad pala pagpasok. Buti dala ko yung inipon kong pera. Nagbayad ako ng malaki at may nagbenta sa akin ng chips. Nagtataka ako kung saan gagamitin ang chips. May nakapagsabi sa akin magagamit ko raw yun sa mga laro sa kasino. Kaya nang makita kong may naglalaro sa slot machine, pagkatapos niya ako naman ang naghulog. Alam mo bang unang hulog ko ay na-target ko palang jackpot. Kaya pala ganyan ang itsura mo. Magkano? Napatdaan dalaga. 100,000 piso. Nanlaki ang mga mata ni Pio. Ang swerte mo, pakli ng dalaga. Hindi lang iyon. Dahil may natira pang chip sa akin, sa kabilang slot machine ko naman inihulog. At maniniwala ka ba, Eden? Nahit ko rin ang jackpot, 100,000 piso ulit. Hindi magkanda dutong kwento ni Pio. Ano? Tila nakakita ng himala si Eden. Yung natirang ibang chips inihulog ko uli. Nanalo ko uli. Hindi, talo na at nangiti. Tumaya ka uli. Hindi na. Ano ko? Panalo na, patatalo pa. Pio, dinala ka dito ng mga pa mo para sa iyong swerte. Palatak ng dalaga. Maligaya para sa kaibigan. At hindi ko na ito pakakawalan. Ayokong magbiyahe na dalang nito karaming pera. Ibig ko sanang ihulog sa bangko, sa pinakamalapit na bangko. Excited na kangiting wika ni Pio. Tama ka, pero mamaya pag merienda time na sasamahan kita. Sa ngayon maupo ka muna sa silyang iyon. At itinuro ni Eden ang dako ng mga silyang upuan na naghihintay. Sige, hihintayin kita. Tugon naman ni Pio. Di matingkad ang tuwa ang nakalarawan sa anyo. Yakap ng mahigpit ang panlalaking bag na itim na dala. Tumalima na iyon. Si Eden naman ay bumalik na sa silya ng kanyang mesa. Halos hindi masimulan ang gagawin dahil maligaya din siya sa nangyari kay Pio.
Break time. Dumating si Borton at nalaman ang swerteng nakamit ni Pio. May ID ka bang dala? Tanong ni Borton sa binata. Ang anyo ay nakikisimpatya sa biglang swerte ni Pio. Mayroon. ID ko sa pagboto. ID ko sa karirahan bilang clocker. Agad namang tugon ng binata. Good. Sa kotse ko na kayo sumakay. Kailangan kasi sa bangko ang at least 2 ID. Buti at may dala ka. At nauna na iyong maglakad. Palabas ng opisina. Sa kabilang pintuan sila lumabas, hindi sa pinto patungo sa sugal. Sumunod sa kanya sina Eden at Pio. Sumakay sila sa magarang kotse ni Borton. Sa unahan na upo si Eden upang di magmukhang driver nila si Borton. Sa likurang upuan na naupo si Pio. Ano ang gagawin mo sa pera mo, Pio? Pagkuway tanong ni Borton habang minamaneho ang kotse patungo sa bangko. Magninegosyo ako. Agad na tugon ni Pio. Kaya na ang katuparan ng iyong mga pangarap, Pio. Sabi mo wala ka ng pag-asang makaahon ka sa hirap. O anong masasabi mo ngayon? Si Eddie naman iyon, nakalingon sa kausap, saka ngumiti. Totoo, habang buhay ang tao may pag-asa, tusang may hawak sa bawat oras niya, kaya hindi niya dapat asahan ang bawat pangyayari. Oo, maraming sorpresa ang Diyos. Tugon naman ni Pio. O laro ka ulit bukas, yaya ni Borton. Hindi, ayoko na. Nanalo na eh, tama na. Nakangiti namang tugon ni Pio. Haha, bilib ako sa'yo, Pio. Wise ka pala. Tama yan, yayaman kang tiyak kapag ganyan, sabi naman ni Borton. Saglit pa tumigil na sila sa pinakamalapit na bangko. Umibi sila at pumasok sa loob. Amoy pera ang amoy ni Pio sa malamig na lugar. Hindi niya inaasahan kailanman natutuntong siya dito at magdideposito ng maraming pera. Naupo si na Eden at Borton sa hintayan. Si Pio naman ay nag-fill up ng personal data niya. Sarang tawag sa kanya ng mga empleyadong makikinis at magaganda. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay natawag na Sir si Pio at nakadagdag yun sa kanyang kasiyahan at kumpiyansa sa sarili. Nang lumabas sila ng bangko ay dala ni Pio ang kanyang savings book. Halos hindi pa rin siya makapaniwala. Kumain muna tayo sa labas ako ang taya. Pagkaway sabi ni Pio. Nagtira siya ng halagang 5,000 piso sa kanyang bag. Dapat sabi naman ni Eden. Saan tayo kakain? Tanong naman ni Borton. Doon sa may pinakamasarap na luto. Tugon naman ng binata. Sumakay sila uli ng kotse at sa pagtapat ng isang Jollibee restaurant, itinigil ni Borton ng sasakyan. Hindi niya dinala sa mamahaling kainan si Pio dahil talos niya kung gaano pinahahalagahan ng binata ang naswerdehang salapi. Umibi sila doon at kumain. Matapos kumain, inabutan ni Pio sa Eden ng halagang 1,000 piso. Ayaw yung kunin ng dalaga ngunit ipinilit sa kanya ng binata. Nakangiti lang si Borton, talos niyang damdamin ni Pio kay Eden kahit ilihim nito na may gusto iyon sa dalaga. Nakikipanood si Eden sa TV ni Flora. Nasa sala sila ng apartment. Binigyan siya ng kukuting cheese curls ng matandang dalaga. Nagkukwentuhan sila habang nanonood ng TV at nakaupo sa sopa at nagkukukot. Dati akong may kotse, baka akala mo, sabi ni Flora. Nakatuon ang mga mata sa comedy show na pinapanood nila ni Eden habang umuya. Nasaan? Tanong naman ni Eden. Isinanla ko sa kasino. Tugon ng matandang dalaga. Isinanla? Kaninong kasino? Napatitig si Eden sa kausap. Magkatabi sila sa upuan. Kanino pa? Di sa kasino ni na Borton. Dati ka bang pumupunta doon at naglalaro? Oo, during my free time. Diyan ako nakababad. Dati yun. Ngayon, pinipigil ko na ang sarili ko. Biro mo, ang tagal ko bago na ipundar ang new car ko. Nang matalo ako sa sugal, na isang sala sa halagang 200,000 lang. 500,000 ang bili ko doon ha. At narimita na lang ng ganun kadali. Sayang, di mo pinabayaang marimita. Hindi ako nagkapera ng pantubos. Buhat noon, ayoko nang pumunta ng kasino. Naisip ko malulupog lang ako. Kung ganun tama si Pio, si Eden iyon. Sinong Pio? Tanong ni Flora. Kaibigan ko. Nagpunta sa kasino para makita lang ang opisina ko. Kalain mong sa harapan ng kasino nagdaan, hindi sa kabilang daan. Natural na pagbabayarin siya kapag pumasok siya doon. Di binigyan ng chips, inihulog sa slot machine. Akalain mo bang 2 beses naka-jackpot? Ang swerte naman niya. O di nawili na sa paglalaro. Napatitig si Flora kay Eden. Mukhang naiinggit ang anyo. Hindi. Nanalo na raw siya. Bakit pa siya patatalo uli? Ipagnenegosyo na lang daw niya. Matalino. Dapat ganun. Utak ng paiiralin. Hindi yung espiritu ng sugat. Wika ni Flora. Bakit? Ikaw nanalo ka na rin. Maraming beses. Kaya nga ako nawili. Ang kaso dahil gusto kong manalo pa uli, itinataya ko uli at sa huli, umuwi akong tanunin. Tsak, sayang. Araw ng sweldo. Umuwi sa kanila si Eden. Dumalaw sa kanya si Pio. Maraming dalang pasalubong.
O kumusta ka na, Pio? Tanong ni Eden sa binata. Nakaupo sila sa salas ng tirahang bus. Magkaharap at pagkakaupo sa kahoy na upo ang naroon. Mabuti, nakabili ako ng murang lote sa kaparangan, malawak, at doon na kami magtatayo ng bahay. Plano kong mag-alaga ng mga kabayo, iyon ang aking gagawing negosyo. Nakakangiting tugon ng binata. Hindi na ikaw ang dating Pio na tuyo ang mga ngiti. May kislap na pati ang mga mata mo. Okay lang yung ginagawa mo. Ipagpatuloy mo at magpasalamat kang lagi sa Diyos. Wika naman ni Eden. Siyempre, pero magkakalayo na tayo. Gayon pa man dadalaw-dalawin pa rin ako dito kapag araw ng iyong uwi. Tuwing aking set katapusan ng buwan, di ba? Oo, sana yumaman ka, Pio. Salamat. Boyfriend mo na ba si Borton? Sinabi ko na sa iyo hindi naman siya nililigaw, ano? Mukhang nainis ang dalag. Sorry, huwag mo akong tarayin. Kulit. At umirap iyon, ngunit ngumiti naman pagkatapos. Nang gabi ngayon ay nakahiga na si Eden at hindi pa makatulog. Nakatanaw siya sa labas ng bintana ng kanilang tirahang bus, kung saan tanaw ang kabuuan ng malawak na karirahan ng kabayo. Maraming ilaw sa loob nito, ngunit palibhas ay gabi, malungkot tanawin. Sa umaga lamang nagkakabuhay ang paligid kapag may mga tao na tumatakbong mga kabayo. Ang mga tao kanya-kanyang lugar sa mundo, naisip ni Eden. At siya akala niya sa karirahan at mga kabayo na lamang tatakbo ang kanyang buhay. Ngunit totoong lahat ng bagay ay nagbabago. Ang pangyayari sa kanyang buhay ay ngayon lang nagbago. Tungo kasi ito sa kabubuti. Sa bagay mabuti at masamang eksperyensya ay nakapagtuturo ng aral sa tao. Para sa pagkalis ng buto niya noon sa likuran, masamang experience, ngunit nagturo sa kanya na kailangan ng ibayong pag-iingat sa sarili. Ngayon naroon siya sa opisina ng kasino. Ano naman kayang bagong eksperyensya ang matatamong niya roon? Si Borton, kaibigan nga lang kaya ang tingin sa kanya, mayaman, mabait, edukado, ngunit mahilig sa sugal. Sa bagay wala namang taong perpekto, ngunit sana'y magbangon nila ang vision niya sa loob-loob ni Eden. Sugal, ganun daw maiwawangis ang buhay ng tao. Sa puntong minsan panalo, minsan ay talo. Ngunit para kay Eden, maaaring piliin ng tao ang kanyang laging panalo. Kung titingnan lamang lagi ang positibong anggulo ng mga pangyayari, laging tagumpay ang mapapa sa kanya. Halimbawa ay pares nila. Natanggap nila ang kanilang pagiging mahirap ng may kagaangan ng loob at sila'y naging masaya. Kahit pa nga kulang sa material, kahit pa nga ang tirahan nila isang sirang bas lamang. Maraming maperang hindi marahil matikman ang saya ng kanilang puso na nadaranasan. At iyon ay dahil sa perspective na tinitingnan ng mga taong iyon, ang mga pangyayari, ang mga anggulong negatibo. Masarap matulog sa silid na pares ng kanyang inuupahan ngayon, ngunit pareho din ang kanyang pakiramdam ngayong nakahiga siya sa matigas na papat. Sa silid ng sirang bas na kanilang tirahan, iyon ay dahil sa ang anggulong tinitingnan niya ay positibo, na hindi sa material nakasalalay ang kaligayahan ng tao, kundi na sa kanyang isipan mismo. Masarap ang pakiramdam na wala pang bakal na nakakabit sa kanyang backbone at kaya pa niyang mga bayo. Pero okay lang kay Eden, kahit may bakal na siya ngayon sa buto, sa likod at di niya mga ngabayo. Ang importante hindi buhay niya ang kinuha at patuloy pa siyang makagagawa ng mas may importanteng bagay na ikalulugod niya at ng Diyos. Unang-una ay kaya niya pang manalangin at magpasalamat sa lumikha. Ikalawa ay kaya niya pa rin magmahal sa kapwa. Ang sekreto ng kaligayahan ay natututunan niya. Ang maging content sa anumang sitwasyong kinaroroonan niya. Kasi talos niyang hindi siya gumagawa ng anumang bagay na lihis sa kagustuhan ng Diyos. Bago matulog ay tinali ni Eden sa dasal niya si Pio, na sana matuto yung magpasalamat sa lumikha sa nakamit niyang mabuting kapalaran at nawa yun ay magtagumpay na matagpuan ang tunay na pag-ibig sabihin ng kaligayahan. Kahit ibig sumaya, hindi makontento si Eden sa kanyang ginagawa sa opisina ng kasino. Araw-araw gumagawa siya ng reminder slip para sa mga taong may pagkakautang at hindi nakabayad ng malaking tubo sa sugalan. Nakasanla ang kanilang mga alahas, sasakyan, appliances sa titulo ng lote at bahay. Lahat halos ng mga nagsanla ay naririmitahan at di na nakakabawi. Natigil sa pagtatype si Eden nang mapansin ng isang babaeng nakatayo sa harap ng kanyang table. Good morning, bati nito. Pilit ngumiti ang may 45 anyos na babae. Kahit maayos ang pananamit, ay mukhang malungkot ang anyo nito. Good morning, ma'am. Ano po ang kailangan ninyo? Tanong ni Eden. Nakatingin sa babae. Tungkol doon sa isang lakong titulo ng lote at bahay namin. Maiilit na dahil hindi ko napatutubuan. Malungkot na sabi, ngunit pilit pa rin ngumiti. Maupo po kayo. Ano ho bang pangalan ninyo? Tanong ng dalaga. Naupo ang babae sa silyang nasa harapan ng table ni Eden. Mrs. Wilfreda Pascual. Ang tugon nito sa tugon ng dalaga.
Saglit na hinanap ni Eden sa files na nasa cabinet ang nasabing pangalan. At nakita niya naman agad. Ririmitahin na nga po, 3 buwan na kayong hindi nakababayad ng tubo. Pagkaway wika ni Eden. Matapos tingnan ng file, ay tumingin sa babae. 1/4 lamang ang totoong halaga ng bahay ko ang pagkakasanla dito. Hindi ko mapapayagang limitahan nila sa ganun lamang halaga. Pinalayas na nga ako ng asawa ko dahil sa pagkakasanla ko sa aming titulo. Malungkot at wari galit na wika nito. Gawan niyo po sana ng paraan na mabayaran kahit tubo. Naaawa si Eden sa babae. Wala nga akong ibabayad. Nagkamalas-malas na ang buhay ko. Buhat ng mapagtatalo ako sa sugal. Sayang po kung maririmita ito. Ginagamit niyo po ba? Oo, dyan kami nakatira. Ang aking mga anak. Ngunit pinalayas na nga ako ng aking asawa. May ginagawa po ba kayong paraan para at least mabawi ninyo ang titulo ninyo? Ang asawa ko, binibenta na niya. Para kahit paano may matira pa rin sa amin. Kailan po mabibenta? Next week na sila magbabayaran. Pero this week ay ririmitahin na nga. Kaya baka pwedeng makiusap ako. Pero hindi po ako ang may-ari. Empleyada lang po ako dito. Baka pwede mo akong tulungang makiusap sa may-ari. Maawa ka sa akin, miss. Nagsusugal pa po ba kayo hanggang ngayon? Kinalimutan ko na yan. Buhat ng magkasanla-sanla ang lahat ng ari-arian namin. Kahit paano ibig kong may salbang titulo ng lote namin. Kaya miss, tulungan mo sana ako. Wala po akong maipapangako. Ngayon man kakausapin ko yung anak ng may-ari na siya ang makiusap sa kanyang daddy upang mapagbigyan kayo. Naku, salamat, miss. Maraming salamat. Sumili ang pag-asa sa anyo ng babae. Antabayanan lang po natin ang pagdating ni Borton. Maghihintay ako. Maraming salamat ulit, miss. Evident lang po ang tawag niya sa akin. Nakangiting tugon ng babae. Tumayo na ang babae at nagtungo sa di kalayuan kung saan naroon ang mga upuan para sa mga taong may inaantabayanan. Napapabuntong hininga naman sa Eden. Nararamdaman niya ang malaking problema ng babae. Makaraan ng 1 oras dumating si Borton. Nagtungo yun sa dako ng mesa ni Eden. Nakangiti agad sa dalaga. Mabutit dumating ka. May babaeng kanina pa naghihintay sa'yo. Sabi agad ni Eden. Sinong babae? Tanong ni Borton. Hayun siya. At itinuro ang babaeng nakatanaw din sa kanila na nakaupo sa di kalayuan. Namukhaan iyon ni Borton. Naglalaro yun dati dito. Bakit daw? Tanong ng binata. Maririmata na kasi ang titulo ng lupa at bahay niya. Nakikiusap na palugitan niyo siya ng kahit 1 pang linggo dahil binibenta na ng asawa niya ang lote at bahay para naman daw may matira sa kanila kahit paano. Paliwanag ni Eden. Aba, hindi ako magdedesisyon dyan, si daddy. Pakiusapan mo ang daddy mo kasi pinalayas daw siya ng asawa niya dahil sa ginawa niyang pagsasanla ng titulo. Kawawa naman, wika ni Eden. Dapat inisip niya noon ang mga pangyayari bago niya pinangahasang isanla ang titulo. Nandun na yun eh, nagsisisi na nga siya. Lahat naman ay pwedeng bigyan ng tsansa, diba? Sige na nga, ipakikiusap ko siya kay daddy. Salamat, Borton, kundi lang sa pakiusap mo. At ngumiti ang binata. Ngumiti na rin si Eden. Masaya siya dahil makakatulong siya sa babae. Pumayag ang daddy ni Borton na bigyan pa ng palugit ang titulong nakasanla upang matubos. Tuwang-tuwang umalis ang babae. Pauwi sakay ng kotse ni Borton si Eden. Ganun naman lagi at saring na ang dalaga. Kumain muna tayo para hindi ka na mag-dinner sa pag-uwi mo. Yaya ng binata. Bahala ka. Pabor sa akin yan. Tugon naman ang dalagang panatag ng loob sa lalaki. Sa isang mamahaling restaurant ipinara ni Borton ng kotse. Umibi sila at pumasok sa loob. Buhat ng makasama ni Eden ang binata. Nasayon siyang kumain sa mga deklaseng kainan na ang mga pumapasok doon ay mga may taste na tao. Naupo sila sa isang mesang nasa dakong tabi kung saan tanaw nila ang labas. Lumapit ang waiter na uniformado ng kulay pula at itim at tinanong ang kanilang order. Umorder sila at matapos ang 20 minutos na paghihintay na inip si Eden at nagtungo sa CR. Iyon ang hinihintay na pagkakataon ni Borton. Lumuko din sa bulsa ng polo, isang munting tadlektas at inihulog sa baso ng soft drinks ni Eden. Makaraan ng may 5 minuto ay muling bumalik ang dalaga. Walang kamalay-malay sa isang pangit na pangyayaring naghihintay sa kanya. Ano pat dumating ang orders at kainan na nila. Ngunit wala pa sa kalahatian ay nakaramdam ng matinding pagkahilo ang dalaga. Ano ba ito? Hindi ko na kayang ubusin ang pagkain ko. Babalik na lang ako sa kotse. Ang wika ng dalagang sa puwang noo. Umiikot ang paligid sa kanya. Uminom at inubos ang kanyang tubig. Ang mabuti ipababalot ko na lang ang pagkain sa waiter. At sinenyasan ito ang waiter. Lihim na natutuwa iyon. Agad nang lumapit iyon. Dumukot si Borton ng 5 piso at ibinigay doon. Pakibalot na lang, ang sabi. Yes sir, sabi naman ng taga-silbi.
Inalalayan ni Burton si Eden at lumabas na sila ng restaurant. Pumasok na sila sa kotse. Hindi na binalikan ni Burton ang ipinabalot. Excited siya sa susunod na mangyayari. Ngayong nakita niyang pumikit na buhat sa pagkakasandal sa upuan si Eden, tuluyan na inong nakatulog. Mabilis niyang binuhay ang makinang kotse at pinaandar na iyon. May 10 minutong pinatakbo niya iyon at lumiko sa isang mamahaling hotel. Doon niya naihimpil ang parking space ng hotel ang sasakyan. Patay na ang makina. Tinitigan niya si Eden. Tulog na iyon. Saglit niyang iniwan ang dalaga. Pumasok sa hotel at kumuha ng isang silid. Pagkuway bumalik at kalong na ipinasok doon ang walang maling na dalaga. Iniga sa kama at may mali siyang pinagmasdan. Pagkuway umupo sa gilid ng kama. Pinaghahad ka ng dalaga at hinaplos ang kabuuan nito. Sa paglipas pa ng mga oras, nagawa ni Burton ang ibig niyang mangyari sa tulog na dalaga. Gimbal si Eden ng magising. Wala siyang saplot at katabi sa kama ang kasalo sa isang kumot na si Burton. Bakit mo ginawa ito? At umiiyak sa dalawa niyang palad si Eden. Patawarin mo ako. Ito lang ang tanging paraan para malaman mo ang tunay kong salubin sa iyo. Paliwanag ng binata. Pero maaari namang ipagtapat sa akin na hindi ganito ang paraan. Patuloy sa pag-iyak si Eden. Gabi-gabi pangarap kong makatabi ka sa higaan. Init lang yan ng katawan, hindi pag-ibig. Patuloy ang pagluha ng dalaga. Pakakasalan kita. Sa narinig na patitig si Eden kay Burton. Kailan? Sa lalong madaling panahon. Kaya huwag ka nang umiyak. Burton, napaga ang pag-asawa ko. Hindi ko pa sana balak. Niyapos ni Burton ang lumuluhang babae. Hinadkan. Napayakap na rin ang umiiyak na si Eden doon. At least pakakalasan siya ng lalaki. Saan tayo pupunta? Tanong ni Eden. Aandapan ng kalooban habang katabi sa upuan na nagdadrive ng kotseng si Burton. Pupunta tayo dun sa kaibigan kong mayor, sa kanya tayo pakakasal. Tugon ng binata. Hindi ito tumitingin sa kanya. Babae. Bakit sa kanya? Tanong uli ng kausap. Sa kanilang tayo magpakasal sa simbahan. Ibig ko lang masiguro sa'yo na kahit ano pa ang mangyari, kasal na tayo. Di ba mas okay ang ganun? Saglit na sumulyap iyon kay Eden. Sa bagay, pagkakasal natin. Eh di balik ka uli sa dati mong ginagawa. Papasok sa opisina. Pero this time mas tataas na ang posisyon mo. Asawa mo na ang anak ng may-ari eh. At hindi ka na mangungupahan sa silid ni Flora. Sa amin ka natitira dahil Mr. and Mrs. na tayo. At ngitian nito si Eden. Ngumiti rin ang dalaga. Ngayon natitiyak ng totoong mahal siya ni Burton. Ngayon pa may naglalala pa rin siya kung anong magiging reaksyon ng magulang. Bigla dadalaw din ako sa amin, wika ng dalaga. Siyempre naman, tayong dalawa. At ngumiti ang lalaki sa babae. Makaraan ng 30 minutos ay tumigil ang kotse ni Burton sa tapat ng isang magarang bahay. Umiibig sila. Sana nandito siya para hindi na tayo babalik. At nag-doorbell si Burton sa may gate. Kinakabahan pa rin si Ed. Isang katulong na 50 anyos ang sumilip sa kapirasong bintana ng gate. Sino po sila? Kaibigan ako ni Mr. Nilo Montes. Si Burton tama. Tugon naman ang lalaki. Sandali po, sir. At saglit na umalis iyon. Nandyan siya. Nakangiting sabi ni Burton kay Eden. Ngumiti lang ang dalaga bilang tugon. Makaraan ng ilang minuto ay nabuksan ang gate. Pumasok daw po kay sir, sabi ng katulong. Thank you, sabi ni Burton. At pumasok sa magandang bakuran ng dalawa. Nakaupo sa silya sa garden set ang sadya ng dalawa. Umiinom ng malamig na lemon juice. Agad ngumiti ang may 40 anyos na lalaki nang makita si Burton. Mukhang kagalang-galang ito. O napasyal kapanyeros, sabi ni Nino. Tumayo yun sa pagkakaupo at humila pa ng dalawang silyang bakal upang mapuuan ng dalawa. Naupo sina Burton at Eden. Matagal na minasdan ni Nilo ang babae sa tumingin kay Burton. Naupo na rin iyon. May tutulong ba ako? Muling sabi. Si Eden ang nobya ko. Eden si Nilo, siya ang mayor ng lugar na ito. Pagpapakilala ni Burton sa dalawa. Nangitian ang dalawa. Kinamaya ni Nilo ang babae. Mag-aasawa na ako, Nilo, at ibig kong ikasal mo kami. Nakangiting sabi ni Burton. All the time, ngayon na ba? Kung maaari, nasa tamang edad na ba si Eden? Nakatingin niyo sa badalaga. Yes sir, 20 anyos na po ako, tugon naman ang babae. Kung ganoon ay walang problema, ikakasal ko kayo ngayon din. At pinaglilipat nito ang tingin sa dalawang nagkatitigan at nagkangitian. Nanlalabing ang mga palad ni Eden, hindi niya inaasahan ang kinasubuang ito. Tila isang panaginip na siya ikakasal. Nalalaki ang mga mata ng mami ni Burton na si Miss Leonie de Leon nang malamang ang babaeng kasama ng anak ay asawa na nito. Iho masyadong pangas ang ginawa mong desisyon. Mataas ang tingin nito. Nakaupo si Burton at Eden ang nagsasalita ang kanyang daddy sa mamahaling sopa na nasa salas.
Mami, talagang ganito ang pag-aasawa. Tila kamatayang bigla na lang ang pagdating. Wika naman ni Borton. Bakit na hindi mo sinabi sa amin ng mami mo ang iyong balak? Tanong naman ng kanyang daddy na hindi man lang ngumingiti. Biglaan po kasi ang nangyari. Tugon naman ni Borton. Matagal na ba kayong mag-steady, iha? Tanong ni Mrs. De Leon kay Eden. Ni hindi ko pa siya naging nobyo. Ngayon lamang pong araw ito. Dahil napilitan na rin po ako. Pagsasabi ng totoo ng dalaga. Ano ang ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ng matandang lalaki. Ang daddy ni Borton. Niyaya niya po akong kumain at nahilo na lamang ako. Nang magising ako, nasa loob na po ako ng isang hotel at nangyari na ang gusto niya. Pagtatapat ni Eden. Eho, bakit mo naman ginawa iyon? May tensyon ang tinig ng kanyang mami. Mahal ko si Eden, mama. Tugon ni Borton. Iha, ikaw, mahal mo ba ang anak namin? Tanong naman ng Mr. De Leon sa dalaga. Hindi po siya mahirap mahalin. Mabait siya. Tugon naman ang dalaga. Ngunit ang mga magulang mo, si Mrs. De Leon iyon. Narito na po ito. Hindi pwedeng hindi nila tatanggapin. Wika ng dalaga. Iniisip niyang hindi kaya matahin ng magulang ni Borton. Kapag nalaman na ang mga ito ay silambas lamang na kanilang tirahan, ikaw talaga, Borton, bigla-bigla kang magdesisyon. Wika ni Mrs. De Leon. Mami, maaayos din po ang lahat. Wika naman ng lalaki. Teka, saan ba nakatira si Eden? Kailangang sumami kami ng iyong mami paghatis mo sa kanya. Baka kung ano ang maging reaksyon ng magulang niya sa ginawa mo. Sabi naman ni Mrs. De Leon. Bahala po kayo. Tugon naman ang binata. Ihan, saan bang opisina tatrabaho ang iyong ama? Tanong ni Mrs. De Leon kay Eden. Hindi agad nakasagot ang tinanong. Somewhere in Makati? Si Mr. De Leon naman iyon. Hindi po sa opisina nagtatrabaho ang aking itay. Isa po siyang hinete ng kabayo. Nahihiya at nakatungtong ni Eden. Nagkatitigan naman ang mag-asawa pagkarinig sa sinabi ni Eden. Pagkawag napatingin sa anak na si Borton. Ang huli naman ay tahimik na hindi kumikibo. Talos niya kasing si Eden ay hindi ang babaeng ibig maging manugang ng kanyang mga magulang. Kung paano nasorpresa ang magulang ni Borton sa biglaang pag-aasawa ng kanilang anak, ay gayon din nagulat ang mga magulang ni Eden. Kaysa naman ang ayon na pag-uusap-usap sa sala sa sirangmas na siyang bahay nga ni na Eden. Gayon man halos hindi makapaniwala si Mr. and Mrs. De Leon na sa ganong uri ng pamilya kinuha ni Borton ang kanilang manugang. Bakit naman hindi mo sinabi sa amin, Eden, na balak mo ng mag-asawa? Umiiyak ang inay ng dalaga. Inay, nandito na po ito. Tanggapin na natin ang maluwag sa loob. Hindi na sinabi ito ang ginawa sa kanya ni Borton dahil tiniyak na ikakagalit pa ng mga magulang. Ano pa nga ba? Kasal na kamo kayo ng legal? Sabi naman ng ama na si Mang Cicero. Aling siyon, Mang Cicero. Hindi po sa masama na punta ang anak niyo. Nakikita niyo naman po siguro. Wika naman yung Mr. De Leon. Tumingin sa magulang si Eden. Sana nga po ay totoo yung sinabi niyo, Mr. De Leon. Para po kasi sa amin ang pera ay hindi basihan tungo sa ikaliligaya ng isang tao. Tugon naman ang itay ni Eden. Medyo nakangiti. Sa nariligli, hinanapan humindig ang mag-asawang mayaman. Wala ba kayong balak na magpakasal sa simbahan? Mabuti na yung may basbas ng Diyos. Wika uli ni Mang Cicero. Darating po tayo dyan, itay. Wika naman ni Eden. Napatingin kay Borton upang dugtungan ng sagot niya. Ngunit hindi nagsalita ang binata. Teka, kainin nga pala natin itong cake at salad na dala niyo. Kukuha ako ng kaping mainit. Wika ni Aling Sean ay yung tatayo sa pagkakaupo. Ngunit sinansala ni Mrs. De Leon. Salamat na lang po. Huwag na kayong mag-alala. O baka nung wala na tayong pag-uusapan, patay na. Gagabihin na tayo. At nauna nang tumayo si Mrs. De Leon nang pakiramdam ay niaakit siya ng maraming pulgas sa katawan. Tumayo na rin si Mr. De Leon. Paano, inay? Sasama na po ako sa kanila. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako mababayaan ng Diyos. Pinigil na Eden ang mapaiyak. Ang totoo ay ina-adjust niya pa rin hanggang ngayon ang kanyang loob sa nangyaring biglaang pagpasok sa pag-aasawa. Nag-isip na lamang niya ang maswerte naman siya sa ibang mga kabaro dahil galing sa may sinasabing pamilya ang kanyang naging asawa. Bagaman hindi niya pinangarap na makapag-asawa ng mayaman dahil hindi ganun ang panantunin niya sa pagpili ng lalaking makakasama sa buhay. Niyakap ni Eden ang mga magulang bago siya sumakay sa magarang kotse ni Borton. Nakasakay na at umaandar na ang sasakay na minamaneho ni Borton ay hindi pa sinasarhan ni Eden ang bintana. Kumaway siya sa naiwang magulang. Lungkot ang nadama ng magulang dahil wala nang kaisa-isa nilang anak. Kaya din naman si Eden. Naaawa siya sa magulang. Dadalaw lamang uli ang mga iyon. Eden, isara mo na ang bintana. Hindi lalamag ang aircon yan. Sabi ni Mrs. De Leon. Sakalang isinara ng dalagang bintana. Nainis ng lihim ang mag-asawang mayaman. Iniisip nilang sa dinami-dami ng babaeng lumalapit kay Borton
Bakit si Eden ang pinili nito? Kung may sisigaw lang nila kay Borton na napakatanga nitong pipili. Naging manager ng casino si Eden. Natural na lahat ng promissory notes ng mga may utang doon ay binibigyan konsiderasyon nito. Naaawa siyang limitahin ang collateral ng mga ito. Mr. Santos, bibigyan ko po kayo ng palugit na 3 buwan pa upang matubos ninyo ang inyong sasakyan. Hindi ko ito patutubuan. Pagkos lahat ng ibabayad ninyo na pera ay papasok sa inyong utang. Siguro naman po ay makakabayad na kayo niyan. Nakangiti si Eden habang kausap ang isang 40 anyos naman ng isang tahan. Maraming salamat, Mrs. De Leon. Napakabuti ninyo. Tuwang-tuwang wika ng nagsala. Kapag may pera kayo, huwag nyo na lang isusugal. Ibayad nyo na lang sa utang nyo, okay? Sabi uli ni Eden. Ganun na nga po ang gagawin ko. Marami pong salamat uli. At tumayo na iyon. Tumangulang si Eden habang nakangiti. Pagkalis ng kausap, lumapit ang assistant manager ni Eden, si George. 30 anyos ang gulang nito. Naupo iyon sa silyang nasa harap ng mesa ni Eden. Eden, I think you don't supposed to give such kind of advice to our customers. Patitigilin mo magsugal yung tao. Di mababawasan ang income ng casino. Nakangiting sabi ito. Nakakaawa. Biro mo ang tagalipon na ng sasakyan. Tapos isang gabi lang ipatatalo sa sugal. Kasalanan na nila yun. Hindi nila alam kontrolin ang sarili nila. Tugon naman ni George. Well, kapag ganito ang business ng isang opisina, mahirap magkaroon ng puso. Malambot pa naman ang loob ko. I don't think na nababagay ako sa ganitong field. Tugon naman ni Ed. Parang tama ka. Alam mo ba kapag nakating na sa mga biyan mo ang mga ginagawa mong kalugan sa mga may utang, I don't think they will like it. Marami na kasing tinubo ang utang nila. Hindi pa ba sapat iyon nakitain ng kumpanya? Pero sa ginagawa mo, pinibigyan mo ng limitasyon ang dapat ay patuloy na pag-akyat ng kita. Sa bagay nga, sasabihin ko na lang kay Borton na aalis na lang ako sa opisinang ito. At sino nang papalit sa'yo kung sakali? Nakatitig si George sa magandang mukha ng manager. Sino pa kundi ikaw? Pit ka sa ganitong posisyon, George. Sa sinabi ni Eden, lihim na natuwa ang lalaki. Ano? Magre-resign ka na sa posisyon mo? Kailan ka ginawang manager ni Daddy? Patda si Borton, nakatingin kay Eden. Nasa mangrangya silang silid ng bahay ng lalaki. Nakaupo sa ibabaw ng kama. Nakasandal sa headboard. Hindi ko kaya ang trabaho doon. Maawain akong tao. Lahat ng makiusap sa akin pinagbibigyan ko. Mababawasan ang kita ng negosyo niyo kapag ako ang patuloy niyong ginawang manager. Wika ni Eden. Sa narinig hindi nakakibo si Borton. Well, at least nagsabi ka ng totoo. Okay, sasabihin ko kay Daddy ang dahilan. At sino naman ang papalit sa iyo kung sakali? Si George, mayroon siyang enough courage para mapahindihan ang mga nakikiusap. Tugon naman ni Eden. Hindi ka ba nanghihinayang? Imbes na makatulong ka sa parents mo, hindi sa ganyang paraan. May naipon naman ako kahit paano. Ibibigay ko yung kinaitay at inay. Sasabihin kong magsimula sila kahit maliit na negosyo. Tumatanda na si itay. Pasasan at malalaos na rin bilang hinete. You're such a nice woman, Ed. You're so pure. Hindi ako nagkamali ng pagpili sa'yo. Ikaw, hindi mo mabalak magnegosyo ng sarili. Hawak ni Borton ng mga palad ng asawa. Maaari. Bibigyan kita ng kapital. Magnegosyo ka. Kahit anong maisip mo. Hindi ako pakialamero. Alam ko magtatagumpay ka kahit anong hawakan mo dahil tapat ang puso mo. Salamat sa trust mo sa akin. Hamo pag-iisipan ko. Nagkahangkad siya at yakapin ni Borton. Nadama ni Eden ang totoong mahal na niya ang lalaki. Makikita si Pio na lumabas ng munisipyong iyon. Ilang beses na siyang pabalik-balik doon upang talusin ang isang bagay. At ngayon ay natiyak na niya ang katugunan. Nakapamulsang nagtungo yun sa jeepney stop. Malungkot. Iniisip niya kung ano ang nararapat niyang gawin. Nang may dumating na jeep ay sumakay na iyon. Hindi na sa lugar ng karirahan ng kanilang bahay. Dahil sinuwerte nga siyang makajakpat sa slot machine ng 2 beses, hindi siya sugarol kahit isinaguro na niya ang salapi. Ibinili niya iyon ng lote, ipinagawa ng simpleng bahay at ibinili ng ilang kabayo. Inaalagaan niya iyon at pinadarami. Bukod doon, may sarili store na ngayon ang kanyang ina. Kainan ng merienda, bilihan ng bigas, isang magandang pagkakataon ng ibigay ng kapalaran kay Pio. Ang ikinalulungkot niya nga lamang ay nalayo siya kay Eden. Sa bagay kung naroon siya ngayon sa dako ng karerahan, lalo namang siguro siyang malulungkot sa biglaang pag-aasawa nito. Sa ngayon ibinubuhos niya na lamang ang isipan kung paano paaasensuhin ang kanyang buhay. Dahil kung lagi niyang iisipin si Eden, natatakot siyang magapi ng emosyon ng sugatan niyang puso. Talos niyang mali ang magpapagapi ng dahil sa emosyon lamang. Wala itong magagawang mabuti sa kanya, kaya't lalabanan niya ang kabiguan ng pag-ibig. Samantala sa kasino,
Abala si Borton sa pakikipaglaro sa isang kaibigan, si Dindo. Singidad niya. Nakaupo sila at magkaharap. Naglalaro ng baraha. Bukod sa kanila may dalawa pa silang kalarong, isang lalaking 50 na ang edad at isang babaeng 30 anyos. Pulo sila mayayaman. Natatalo si Borton. Ang nananalo ay si Dindo. At dalawa pa nilang kalaro ay medyo talunan na rin. Maraming oras na silang nakaupo sa larong iyon. Maya-maya ay tumayo na si Borton. Naiinitan ang pakiramdam niya kahit air condition ang malaking sugal. Bukas naman, magpapalamig muna ako. Medyo inalat. Ang sabi niya sa mga kalaro. Umiti lang ang tatlo niyang katable. Dindo, mamaya na tayo mag-usap. At tinapik nito ang balikat ang kalarong kaibigan. Nagtungo sa bar si Borton. Humingi ng isang shot ng alak sa waiter na naroon. Saglit lang tinungga nito ang isang kupetang champagne. Isa pa, make it double, ang sabi ni Borton sa tagasilbi ng alak. Sinalinan siya uli nito sa kanyang kupeta. Tinungga yun ng ilang beses ng lalaki at naubos. Sa pagkakataong iyon ay nakikita sa mga mata niya ang iniisip ng isang malaking suliranin. Maya-maya ay pinilit kalimutan ang gumigiyagis na bagay sa kanyang isipan. Bumili ng chips at naghulog sa slot machine. Ngunit hanggang sa maubos ang chips ay hindi siya tumawa. Wari walang kapagulan sa maghapong pagsusugal. Nagtungo naman ito sa gawin ng spin at roulette table. Maraming tumatay at nagbabaka sa alis sa song numero nila. Pinili huminto ang pag-ikot ng bilog na ruleta. At mayroon namang nanalo. Na ganyan si Borton at tumaya. Muling umikot ang ruleta ngunit hindi sa numero niya huminto. Sorry sir, sabi ng nakangiti nagpapaikot ng ruleta kay Borton. Kilala siya nitong anak ng isa sa may-ari ng kasino. Okay lang, ganyan talaga. It is a game of chance. Pilit ngumiti si Borton. At patuloy siya nagbaka sakali, ngunit walang nangyari. Noon dumating ang kanyang daddy na si Mr. De Leon. Nilapitan ito ang tila nahahapo na si Borton. Kanina pag-alis ko ay naglalaro ka na. Hanggang ngayon naglalaro ka pa rin. Marami ng pera ang naubos mo dito. Kahit si ako sa may-ari ng kasino, tumigil ka muna. Pabulong na wika ng daddy nito. Nakasuot ng eleganteng damit. Okay, at bumuntong hininga si Borton. May 2,000 piso na ang nananaog sa kanya sa araw na iyon. Lalabas nga ng kasino si Borton nang habulin siya ni Dindo. Tapos na yung makipaglaro ng baraha. Pare, sabi nito. Saglit siyang hinintay ni Borton at nang abutan na ay sabay silang lumabas ng gusali. Sa kotse ni Borton sila tumigil, kung saan nasa lilim ng isang puno. Doon sila nag-usap habang nakatayo. Tsak, baon ako sa utang sa'yo pare. Umiiling na sabi ni Borton kay Dindo. Para 5 milyon, namumroblema ka. Mayaman si Papa. Nakangiti na ang tugon ni Dindo. Para hindi ako bibigyan ng daddy ng ganun kalaking halaga. Kahit pang edemanda mo ako, sisisihin pa ako nun. Huwag kang mag-alala pare. Hindi masisira ang pagiging magkaibigan natin dahil lang sa utang mo sa akin sa sugal. Maghihintay ako hanggang maibayad ka sa akin. Nakangiti si Dindo. Salamat pare, huwag mo na lang kasi akong pauutangin. Gusto kong makabawi ka. Malay mo mabayaran mo ako kapag nanalo ka. Pero laging ang talo. Anong ibabayad ko sa'yo? Buhay pa naman si Dad para hingin ko ang mana ko. Alam ko yun. Basta, alam kong makababayad ka sa akin. Siya nga pala yung misis mo. Hindi siya mahilig sa sugal ano. Nakangiti pa rin ang singkit na si Dindo. Going straight yun pare. Walang hilig sa kamunduhan. Nakangiting tugon ng Norton. Swerte mo naman pare. Mahusay kang pipili at maganda siya. Sa sinabi ng kaibigan ng napatitig si Borton doon, nagkatitigan sila at ngumiti si Dindo. Ayos ba pare? Sabi nito. Tinapik sa bilikat ang kausap. Saka inakben. Ayos. Nakangiti naman yung nag-iisip ng tugon si Borton. Napangiti si Eden nang sabihin ni Borton na kakain sila sa balabas. Nasa silid sila at kadarating ng lalaki. Akala ko nawalan ka na ng oras sa akin eh. Mayroon pa pala. Wika ng babae. Nakatingin sa asawang agad ibinagsak ang katawan sa kama. Mabilis namang inalisan ang sapatos at medyas sa iyo ni Eden. Hinubara ng polo. Inalisan ang sinton. Eden, masaya ka ba sa piling ko? Tanong ng lalaki. Nakaulo sa malaking unan. Nakatitig sa asawa. Ano bang tanong yan? Napangiti si Eden. Yumakap kay Borton. Sagutin mong tanong ko. Wika uli ng lalaki at seryoso. Alam mo namang madali akong masihang tao. Kahit halos hindi kayo nag-uusap ni Mami kahapon. Busy siya sa madyong, sa sugal, sa mga amiga niya. Kahit hindi kang hinihingitian ni Daddy pag dumadating sila. Hindi ko kasi ugaling isipin ng mga bagay na makakasira ng araw ko. Lahat lang ng magagandang bagay ang siya ko iniisip. Paris ng isang lalaking nasa mataas ng lipunan ay na-involve sa akin, di ba? Magandang bagay eh. Okay ka talaga, my love. Okay na okay. At hinaplos ito sa buhok ang babae. Pagkuway kinulong sa bisig at hinad ka ng madin. Magpapahinga lang ako ng 1 oras. Maligo ka na at mag-ayos. Kakain tayo sa labas. Pagkuway sabi. Nakakulong sa mga bisig nito sa Eden. Saan tayo kakain?
sa paborito mong kainan. Wow, tuwang sabi ng babae at niyakap ng mahigpit ang asawa. Nakaupo na sa silya ng mesa ng first class na kainang iyon sina Borton at Helen. Naghihintay na dumating ang kanilang order na pagkain. Noon dumating si Dindo, nakangiti agad sa mag-asawa. Hay, bati nito. Pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawang nakaupo. Hay, small world ha. Saluhan mo kami. Tugon naman ang nakangiting si Borton. Agad namang naupo si Dindo sa isang bakanteng silyang naroroon. Eden, I want you to meet Dindo. Kaibigan ko siyang malapit, sabi ni Borton. Matapos tumingin sa babae, sa bagong dating naman inilipat ang mga mata. The pleasure's mine, Eden. Wika ni Dindo. Titig na titig sa babae. At nagkamay ang dalawa. Namumukhaan kita. Sukay ka sa kasino. Madalas ko rin makita ang kalaro mo si Borton. Nakangiting tugon naman ni Eden. So sumisilip ka na rin sa kasino. Sabi ni Dindo. Oo, noong nag-uopisina pa ako. Kailangan alam ko kung ano ang nangyayari sa paligid bilang isang manager. Bakit ka nag-resign? Minamaltrato ka ba ni Borton? Biro ni Dindo. Titig na titig sa kausap. Si Borton naman ay seryosong nakikinig lamang. Hindi, basta naisipan ko lang mag-resign dahil may ibang mas nababagay para sa posisyon ko. Tugon naman ang babae. Patuloy lamang sa pakinig ng usapan si Borton. Ang mga mata ay lihim na pasulyap-sulyap sa baso ng tubig ni Eden. Ang hindi alam ni Borton na papansin siya ng babae na panay ang tingin niya sa baso ng tubig na nasa tapat niya. Talos ni Eden na lubog sa utang si Borton kay Dindo. Hindi siya pakialamera, hindi rin siya palakibo. Ngunit alam niya ang nangyayari sa paligid. Minsan lang siyang naisahan ni Borton, kailangan niyang maging matalino. Ay pupunta lang ako sa comfort room sandali. Maiwan ko muna kayo. Paalam ni Eden. Sa dalawang lalaki. Okay, tamang-tama. Pagbalik mo na rito na ang order natin. Tugon naman ang asawa. Umiti lang si Dindo na ang ibig sabihin ay okay lang na maiwan silang dalawa. Tumayo na ang babae at nagtungo sa gawin ng CR. Ngunit hindi nagdire-diretso doon. Bagkus nagkubli sa isang divider na naroon kung saan tanaw pa rin niya ang dalawang iniwan. At buo ang kanyang pagkasorpresa. May kung anong inilagay si Borton sa kanyang inumin. Nakangiti si Dindo habang nakatingin sa ginagawa ng kaibigan. Pagkuway nasisihang tinapik nito sa balikat si Borton na tumingin lang sa tumapik. Hindi tanga si Ellen upang di matiyak ang ibig sabihin niyon. Pampatulog ang inilagay ni Borton sa tubig niya upang kapag nahilo siya at nawala ng malay, hindi na siya makapipiyok sa gagawin itong pagbebenta sa kanya kay Dindo. Siya ang ipambabayad utang nito sa kaibigan. Nanginginig ang katawan ni Eden sa matinding kabiguang nalaman nang dahil sa sugal, kaya siyang ibenta ng asawa. Pinatatag niya ang loob upang hindi siya maiyak sa oras na iyon. Inayos ang sarili at muling bumalik sa mesang kinaroroonan ng dalawang iyon. Kung nakangiti pa siya sa dalawa. Tamang-tama pag-upo niya ay dumating na ang kanilang order. Umorder pa si Borton ng karagdagan para sa isang tao, para kay Dindo. Madaling dinagdagan ng waiter ang isa pang plato ang mesa para sa ikatlo. Magsimula na tayong kumain. Maya-maya naman idarating na agad ang karagdagang order. Wika ni Borton. Akma na sanang kakain ng dalawa nang tumungo si Eden at manalangin sandali bago siya kumain. Wala pa yung 1 minuto. Matapos umusal ng pasasalamat at protection sa Diyos ay ngumuti na iyon at nagsimulang kumain. Okay nga pala nagpapasalamat muna bago kumain, di ba? Si Dindo iyon. Kumakain na rin. Tumingin kay Eden pagkaway kay Borton. Oo, kapag ipinanalangin ng pagkain kahit may lason, hindi malalason ng kakain. May protection ng Diyos. Nakangiti sa pagtugon si Eden. Ganun ba? Okay pala talaga ang manalangin muna bago simulan ng pagkain. Si Dindo uli iyon. Walang kakaibo-kaibo si Borton. Malakala-kay sumusulyap sa baso ng tubig ni Eden. Ngumiti lang si Eden. Nagpatuloy sa pagkain ngunit kahit isang lago ka hindi siya uminom. Talos na iyon ang pinakahihintay ng dalawa at siya ay uhawin sa pagkain. Hanggang sa matapos ay hindi lumagok ng tubig sa Eden. Matatapos na rin ang dalawang lalaking napapansin niya nagkakatingin ng madalas. Tapos na rin sa pagkain si Dindo at Borton. Kinapos ng tubig si Borton. Nakangiti niabot ni Eden ang baso ng tubig niya sa asawa. Medyo napatda si Borton. Saglit na napatitig na iniabot ni Eden sa kanya. Heto, hindi ako iinom ngayon. Kaya iyon na. Nakangiti si Eden sa asawa. Bakit hindi ka iinom? Tanong ni Borton. Hindi ako nauuhaw. Sige na. Malinis iyan. Walang pampatulog. Nakangiti si Eden pagko inilipat ang tingin kay Dindo. Nagkatingin naman ang dalawang lalaki pagkarinig sa huling sinabi ni Eden. Sige na, Borton. Inumin mo na. Pilit ng babae. Eden, napatingin sandali si Borton sa asawa. Bakit hindi mo mainom? Natatakot ka bang ikaw ang bigla nilang makatulog? Ano ba ang pinagsasasabi mo? Pagkuhan ay wika ni Borton. Hindi makatitig sa babae. Mabilis ang kurap ng mga mata. Si Dindo naman ay nakamaang. Naalala ko tuloy nung unang painumin mo ko ng tubig na may pampatulog. At uulitin mo na naman ngayon para may pambayad utang mo ko sa iyong kaibigan.
Mabuti pa pala ang aso o pusa. Ipinagtatanggol ang nobya at hindi basta binabaya ang agawin ng kapwa nila. Ikaw, at nawala ang ngiti sa mga labi ni Eden. Tumayo niyon at maliksing tinignan ang dalawang lalaking nakapatda sa kanya. Style mo, bulok. Pagkuway biglang itinapon ni Eden ang laman ng baso sa mukha ni Borton. Pabagsak na ibinaba ang baso sa mesa. Mabilis na lumayo si Eden. Si Borton naman hindi nakahuma hanggang sa mawala sa tingin niya ang umalis na babae. Nagkatinginan sila ni Dindo. Napatungo si Borton. Kuyom ang kamaong pigil na mapasuntok sa mesa. Si Dindo naman ay tumigas ang anyo ng mukha. Maga ang mga mata ni Eden sa kaiyak. Sa kauna-unahang pagkataon, sineryoso niya ang isang problema. Paano niya nga ba mababaliwala ang pangyayaring ipambabayad siya sa utang ng sariling asawa? Napakasakit. Tila initak ng pino ang puso niya. Ano talagang ganyan ang buhay? Pasasan at lilipas din ang sakit. Halos sa kanya ng inang si Aling Sian. Naroon sila sa silid ng tirahan nila ng sirambas. Nakaupo si Den sa gitna ng papag. Nakasandal sa unan. Ang inay niya ay sa gilid ng higaan nakaupo. Awang-awa sa anak. Inay, hindi na ako babalik kay Borton. Malungkot nitong wika. Nakanakarong sa labas ang bintan. Dapat lang, isang alagang hayop ang turing niya sa'yo. May galit sa tinig ni Aling Sian. Kahit mababa ang tono nito. Si Mang si Sir Roman ay galit na galit. Kapag nakita ni Sir Borton, ewan kung anong kanyang gagawin. Sino ba namang amang matutuwa sa ginawang iyon sa kanyang anak? Sa pagdaraan pa ng mga araw, pakiramdam ni Eden ay nasa isa siyang malawak na desyerto ng kalungkutan. Uhaw siya sa dating laman ng puso, ang kaluguran. Naubos siya sa matinding kabigo ang idinulot sa kanya ni Borton. Si Borton iniisip niyang hindi na siya susundan ito. Tama ang kanyang ina. Isang alagang hayop lamang ang pagtingin sa kanya ng lalaki. Maaaring ipamigay o ipahiram sa isang kaibigan. Maagang naglalakad si Eden patungo sa loob ng racetrack. Kung kaya niya lamang sumakay ng kabayo ay doon niya mapilipasin ang kasipayuang nadarama. Ngunit hindi pa siya nakakapagpa-check up sa doktor. Kung hindi siya makasasakay sa kabayo, bibisitahin na lamang niya ang ngayon. Halos nasa magiit na siya ng malawak na karirahan nang may mapansin siyang isang lalaking papalapit sa kanya. Kilala niya iyon, si Pio. Nakangiti isun sa kanya. Nakada naman ng sayang babae sa pagkakakita sa dating malapit na kaibigan. Kung ng tama ang ESP ko, aabutan kita dito. Ang sabi ng binata ng malapit na iyon kay Eden. Na ESP mo ko? Nakangiti si Eden. Buhat ang mangyari sa kanyang kabiguan sa asawa ay nun lang siya ngumiti uli ng totoo. Oo, at napanaginipan kitang napakalungkot mo. Totoo ba? Nakatitig si Pio sa babae. Hindi naman pagkakaila ni Eden. Maluha-luha iyon. Napakasama ni Borton. Ipambabayad utang ako sa kanyang kaibigang si Dundo. Mabuti na lamang at pinag-adya ko ng Diyos. Malungkot na pagtatapat nito sa kaibigan. Napailing si Pio sa nalaman. Ano ngayon ang balak mo? Malungkot na nakatitig ito kay Eden. Na muling tinalo ng kalungkutan. Hindi na ako babalik sa kanya. Buong pagkatao niya ay gumun sa bisyo. Sabi ng babae. Nakatingin sa malayo at naluhana. Dinaramdam ko hindi nagtagumpay ang relasyon niyo ni Borton. At marahil dapat mo na rin malaman, sabi ni Pio. Nananatiling nakatingin kay Eden ang napatitig si Eden doon. Ang kasal ninyo ni Borton, peke at hindi totoo. Patdang napatitig si Eden sa kaibigan, pinahid nito ang luha, puotang sumunod na nadawa. Huwag mo sanang isiping paninira ko ito kay Borton. Ngunit ilang beses kong tinignan sa munisipyo kung naroon sa listahan ng mga ikinasalang iyong kasal, ngunit nabigo ako. Pero napakasama niya nga palang tao, at muling naluha. Luha yun ang galit dahil sa ginawa sa kanya ni Borton. Ang sama niya ikinanlong niya sa pakunwaring mabuting kilos at pananalita. Galit din siya kay Borton para kay Eden. Ngayon alam ko na kung bakit kaya niya akong ipamigay at basta na lamang kinalimutan. Hindi niya pala ako tunay na asawa. At ngayong tulos ko nang wala naman palang nagtataling matrimonyo ng kasasabi. Ano pa ang dahilan upang panghinayangan ko ang naging relasyon ko sa kanya? Eden, laging may bagong buhay sa isang tao. Muli kang mangarap at magkaroon ng pag-asa. At ang puso mo'y muling magkakaroon ng kaluguran. Wika ni Pio. Tinalos ng mga magulang ni Eden kung totoo ang natuklasan ni Pio. At natiyak nilang totoo yun nang magpunta sila at magtanong sa munisipyo. Nakaupo si Den sa lilim ng puno. Nasa gilid siya. Nasa labas ang bakuran ng malawak na karirahan ng kabayo. Umaga at kasalukuyang iniensayo sa loob ng racetrack ang mga kabayong tatakbo sa araw na iyon. Ngunit tila hindi napapansin ni Eden ang nangyayari sa loob ng karirahan. Abala siya sa kanyang ginagawa. Bura, bura, bura. Paulit-ulit itong sinasabi habang ang kamay nakatapat sa puso na tila minamasayang hindi. Waring binubura. Bura, sabi ng tinig nang lingunin ni Eden ang dako ng kanyang likuran si Pio.
Napangiti ang babae sa nakangiti sa kanyang lalaki. Naupo iyon sa tabi niya. Tama iyang ginagawa mo. Burahin mo ang kalungkutan sa iyong puso. Huwag kang patatalik, sabi ng binata. Nakatingin kay Eden. Hindi naaalis ang pagkakangiti. Isinilang akong isang conqueror. Hindi patatalo sa mga negatibong pangyayari at bagay. Tugon naman ni Eden. Mulat sa puso naman ay ganyan ka. Kahit ang kahirapan ay hindi kayang nakawin ang lugod ng iyong puso. Sabi naman ni Pio. Kakaunti lamang ang panahon ng tao sa lupa. Kung aaksayin ito sa mga araw ng kalungkutan, paghihinagpis at kabiguan, masasayang lang. Wala namang magandang mangyayari. We must live to fullest, ika nga. Nakangiting sabi ni Ed. Tama ka. Tugon naman ni Pio. Tena sa amin, makapagkapi tayo ng mainit. Yaya ng dalaga sa binata. Sige. At tumayo na sila sa pagkakaupo sa may damuhan. Sabay na naglakad patungo sa sirang bas na siyang tirahan ni na Eden. Agad nilang natanaw na nakaupo sa bungad ng munting tindahan ni na mga sisero at aling Sean. May kausap ang ngayon na isang 8 taong gulang na gusgusing batang lalaki. Sumapit sila sa mga iyon. Sino siya? Tanong ni Eden sa magulang. Ang tinutukoy niya ay ang gusgusing bata. Nakatingin din si Pio doon. Napulot siya. Gagala-gala. Tinanong ko kung nasa ng magulang niya. Ulila na raw siyang lubos. Walang kamag-anak na umampun. Wala ring kapatid. Tugon ni Mang Sistero. Totoo ba naman iyon? Tanong ni Eden sa bata. Nakangiting tumango ang bata. Totoo man ang hindi. Naisip kong kaysa ituloy ko ang ideya kung kabayo ang aalagaan. Tao na lang. Papag-aralin ko siya. Magkakaroon pa ako ng anak na bunso. Nakangiting wika uli ng mahigit na 50 anyos na itnay ni Eden. Paano kung bawin silang may-ari? Tanong uli ni Eden. Kahit na. Kung mapagtatapos ko siya ng pag-aaral, tulong ko na lang sa kanya iyon. Kesa naman itaya ko ang pera sa karera. Nakangiting tugon ni Mang Sisero. Tumangutang mo si Aling Sion. Nakikiayon sa ibig mangyari ng asawa. Di sa wakas goodbye na sa pagtaya sa karera. At may kapatid na pala ako. Nakangiting sabi ni Eden. Lumapit sa bata at ginulo ang buhok. Siyempre, si Mang Sisero yun. Anong pangalan mo, Utol? Tanong ni Eden sa batang lalaki. Jack po. Nakangiting tugon ng bata. Ang mga inosenteng mga mata ay nakatutok sa natanong. Buhat ngayon may ate ka na. Ang itatawag mo sa akin, ate, okay ba? Masayang sabi ni Eden. Opo, ate. Masaya namang tugon ng bata. Siya maligo ka na. Mamaya ibibili kita ng damit, sabi ng dalaga. Naku, salamat po. Tuwang-tuwa ang bilog ng mga mata ng bata. Ako, tawagin mo na lang Kuya Pio. Ibibili naman kita ng tsinelas at sapatos. Nakangiting sabi ni Mio. Salamat, Kuya. Walang pagsidla ng tuwangan yun ni Jack. Nagkaroon na siya ng matatawag na pilya. Sukatan mo yung paa mo at nang mapagparisa ng pagbili ko ng sapin mo sa paa. Nakatingin si Pio sa nakatapak na marumi mga paa ng bata. Opo, Kuya. Hindi naalis ang ngiti ng bata. Siya dyan ka muna sa itay at inay natin. Tila Pio sa loob tayo magkape. Yaya ni Eden. Sige po, paalam ni Pio sa magulang ng dalaga. Tumango naman sa kanya sinamang si Sero at Aling Sean. Para sa kanila kung si Pio ang mapupusuan ni Eden ay matutuwa sila. Pumasok na nga sa loob ng sirang basang dalawa. Doon nagkwentuhan habang humihigop ng mainit na kape. Bitbit ang mga pinamili para kay Jack. Pumasok sa isang Jollibee restaurant sina Pio at Eden. Pumila ng mga umorder. At nang makabili ng fried chicken at french fries ay pumili ng mesa na upo sa silya nito. Pio pa na yung libre mo sa akin, sabi ni Ed. Kumakain na. Nasa kabilang silya ang 2 plastic bag na pinamili para kay Jack. Magpapabalot pa ako para pasalubong. Bayaan mo na. May pera naman ako, sabi ng binata. Kumakain din iyon. Salamat ha. Kamusta nga pala yung mga alaga mong kabayo? Matatabasin nila. Kontes na nga yung isa. Palagay ko may bebenta ko sila sa magandang halaga. Baka magkaroon ka ng radyo ng mga kabayo, malay natin. Sana nga magdilang anghel ka nawa. Walang masama sa mangarap at maabot iyon. Tugon naman ni Pio. Bilib din ako sa laki ng puso ninyong buong pamilya. Pagkuhay sabi uli ng binata. Bakit mo naman nasabi? Kasi ang perang gagasturin nyo sa inyong ampon ay maaaring sa inyong mga kakulangang material gastusin. Ngunit hindi ninyo ginawa. Mas masarap sa pakiramdamang makatulong. Sana'y dumating din sa akin ang sadaling ganyan na maging feeling ko para sa aking kapwa. Subukan mo. Napapag-aralan ng magmahal ng ibang tao. Pagkatapos kumain, lumabas na ang dalawa. Sabay na naglakad sa sidewalk. At napadaan sila sa isang sidewalk vendor ng mga dyaryo. Sabay na napatigil sa paglalakad ang dalawa ang mabasang front page ng isang dyaryong nakalatag sa daan. Naka-headline, magkaibigan nagbarilan dahil sa sugal. At ang nakalarawan, dilit iba kundi sina Borton at Dindo. Kapwa tinanghal ng mga bangkay ang mga iwan. Kapwa nagkatingin na sina Pio at Ted. Tila napatda sa gano'n na lamang babae. Sa gayon ay hinawakan na ni Pio ang isang braso niya. Tenang sabi,
May dumarating na taxi at pinara yun ni Pio. Sumakay sila. Magkatabi sa panghuli ang upuan ng sasakyan. Walang imik si Eden. Nalulungkot ka? Mahinang tanong ni Pio. Marahil, mahinang tugon ng tinanong. Lilipas din iyan. At iyon ang huling kalungkutang madarama mo para sa lalaking muntik ng umagaw ng iyong kaligayahan. Wika ni Pio. Tumango si Eden. Hinawakan ni Pio ang sampalan ng dalaga bilang pakasisimpatya sa nadarama nito. Pinayaan yun ni Eden na sorpresa ang binata nang hawakan din ni Eden ang palad niya. Tulungan mo akong makalimot, Pio. Ang sabi nitong humihigni. Oo, Eden, ng buong puso't kaluluwa. At daka naman na walang kahulilip na kaluguran ang puso ng binata. Hindi niya inaasahang pinaka-imposible niyang pangarap ay magkakaroon ng katuparan. Maraming sorpresa ang buhay ng tao at isa na ang pangyayaring pakipagpisilya ng palad niyon sa kanya ang babaeng matagal na niyang sinisinta. Tumulo ang mga luha ni Eden. Inabitan na yun ni Pio ng panyo.